Ay, nako. Payaman ba? Pagpalakpak pa lang, hindi natin magawa. Pagyaman pa kaya. Pag sinabing isang palakpak, dapat merong puwersa yan. Tama? So, yung nasa likod po, pwede po ba sa harap? Para po yung nandun po sa likod, sila po yung muli, nandiyan po, at di na po ma-distract tayo. Okay. Excited na ba kayo? Yes. Lahat payaman ba? Okay. So, ayun po, good news po. Ang ganda po ng ginawa ng AIM Global po sa akin. Kasi first time ko po nakabili po ako dito ng house and lot. Okay, galing po sa AIM Global. So, hindi ko din to linya. Sabi nga, kung linya mo, kung hindi mo man linya at di nababago yung buhay mo, why not ito, linyain mo na. Kasi baka dito mabago buhay mo. Gusto niyo ba yun? Yan. So, pag sinabi ko po 1 milyon, ito pong ating speaker, napakalupit po, isa po siyang Global Ambassador, Elite, and then Speakers Bureau, and then a Millionaire Circle na din po siya, marami na din po siyang na-create na mga milyonaryo under po sa organization po niya. Gusto niyo ba yan? Pag pinakinggan niyo ba siya, makikinig ba tayo? Pag may isang tanong, may isang sagot. Okay po ba yan? Dapat ang pagsagot, meron pong konting lambing. Pwede po ba yan parang, yes! Okay mo na yan? Ayan, ang galing talaga ng mga estudyante ko. So excited na po ba tayong mapakinggan ang ating pong magaling na speaker sa oras na ito? Okay, 1 milyon! Ay, ano yung popcorn? Hindi tayo yaman yan. Sa isang instruction lang, dapat marunong tayong makinig. Tama? Sumabay. Okay, 1 milyon! Medyo may nahuli pa. Alam niyo yung nahuli daw, yun daw yung may sumpa. Sa kanya daw mapupunta yung sumpa ng kahirapan. Gusto niyo ba yun? Dapat, gusto niyo? Yes! Payaman. Okay, 1 milyon! Ayan. 2 milyon! 3 milyon! Ayan, para po sa akin yan. Para naman makatikim naman ako ng palakpak nyo. Kasi ang ating pong speaker talaga po siya ay, ewan kung single pa, napakaganda pong speaker to. Baka mamaya pag nakita nyo po ito, hindi nyo na maintindihan yung i-represent niya. Palagi na lang kayo nakatingin, lalo na yung mga kalalaki yan. Napakalupit po nito at nakabili na rin po to ng kotse. May kotse na po to sa AIM Global. Nung una po nabili niya yung sasakyan niya, nabangga niya. Kasi hindi siya marunong mag-drive. Pero anong sabi niya, okay lang, hindi marunong mag-drive basta may kotse. Yun. Okay ba yan? Sinong gusto magkaroon ng kotse? Ayan. O yung mga nahuli, hindi na. Okay, dapat daw, pag sinabi, taas agad. Kasi alam niyo bakit? Na-attract niyo yan eh. Attraction positive. Dapat positive ka. Kasi ako po nung dati, nung sinabing gusto mo mayaman, tumaas po ako at nangyari naman po yun. Ayos ba yan? At dapat nakangiti ka. Kasi ang blessing, positive, tama? Pag nakasimangot ka, ay, sayang, hindi mo makukuha yung blessing. Talaga? Okay, hindi ko na patatagalin. Okay, 1 milyon! Ay! Dapat sabay-sabay. Ayan. Okay, may parating pa. Sige. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Please welcome Miss Lani Yunor! Okay, malakas na palakpak. Pwede ba tayo sumaya? Okay, malakas sa palakpak. Milyonarya to. Woo! Palakpakan naman natin siya. Okay, so good morning. Okay lang ba mag-request ng move forward tayo? Move forward tayo. Para yung mga dumarating pa lang is mas mabigyan natin ng space. Ayan. Okay, so, good morning! Naku, may narinig ako, 5 taong hindi sumagot.
Oo, ganun kasi katalas mga pandinig namin dito. Yung mga hindi sumasagot, yun ang kauna-unahan naming naririnig. Kaya okay lang ba, pag may konting pagbate, dapat may konti ring pagbate. Pag may konting tanong, dapat may konti ring... Naku, yung iba hindi sumasagot. Alam niyo po ba, according po doon sa trainer doctor natin, kapag daw hindi mo ibinuka ang bibig mo for the next 2 to 3 minutes, meron pong bacteria na nag-mutate dyan na after 2 to 3 minutes, saka ka lang nag-decide, ibuka ang bibig mo, naku, malamang ang katabi mo, patay. Ha? Kaya kung talagang concern ka sa katabi mo, kailangan pag may konting tanong, may konting... Okay lang po ba? Naku, itong pangalawang pag-uusapan natin tungkol sa pagyaman. Alam nyo ba, sa pagyaman pa lang, sa pagsagot mo pa lang ng yes, malalaman na po dyan kung payaman ka ba o hindi. Yung mga yes nyo, mukhang malayo pa po sa pagyaman. Ha? Dapat ang yes, sa mga taong gustong yumaman, yes pa lang, with attitude na. Kailangan may konting lambing. Kailangan ng yes mo ganito. Yes. Ganon. So, okay lang po ba? Pag may konting tanong, may konting sagot. Mga napaghahalata. Okay, so pakilala po muna ako. I'm Lani Leonor. I'm an advertising graduate from PUP. So ang advisor ko pa, ang nagme-mentor po sa akin is mother ko. Retired teacher na po siya. Sabi niya sa akin, anak, pakibasa nga yung libro ni Robert Kiyosaki. Sino ba din ang familiar na kay Robert Kiyosaki? Pakataas po yung mga kamay. Wow, medyo marami-rami ha. So, para sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. And according po dun sa unang book na isilalat niya, yung principle na nagustuhan ko po dun is tayo daw po okay lang na maging empleyado. But during our employment period, kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat matuto rin tayo negosyo. So, yun po yung ginawa ko. Naging empleyado rin po ako for 4 years sa iba't ibang advertising company. Pero after po nun, nag-decide po ako magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko tong negosyo na to sa Alliance in Motion Global, ay grabe, shinut down ko po yung business ko. Even nga po yung masteral ko, thesis na lang. Hindi ko na po tinapos. Bakit? Kasi nung ginawa ko po tong negosyo na to, is humarap po ako sa napakatinding problema. At yun po ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagustuhan nyo yung negosyo na ipapresent namin sa inyo ngayon, ay nako, magkakaroon na rin kayo ng problema. Okay lang po ba yun? Parang gusto nyo Pero ito, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo ang naging problema ko. Kasi malay nyo, hindi ba, magusto yung opportunity na ipapresent natin ngayon, ay ma-encounter yung naging problema ko, ba edi at least, alam mo na yung gagawin mo. So, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo ang naging problema ko. Yeah. So, ano nga ba naging problema? Naging problema ko po nung ginawa ko po itong business na to after doing the business in 1 year. Ang naging problema ko po is I bought my first brand new car. Kaya lang yung iba hindi naman pumapalakpak. Tsaka hindi na nga pumapalakpak, nakaganyan pa tsaka nakataas pa ang kilay. At ang sabi, naman ngayon, problema ba naman yan? Kaya joke lang yun, Hindi talaga yun naging problema. Ang naging problema ko po talaga, nung pong nabili ko po yung kotse, hindi po ako marunong mag-drive. Tsaka wala akong lisensya. Kalimtan, nabili ko yung kotse, nakausap ako sa ahente ng Honda. Sabi ko, paano maka-deliver naman dito yung kotse? Yung mga ahente, kilalang mababait yung mga yan. Tama po ba? Ang daming ahente. Mabait talaga yung mga yan. So, dineliver naman nila. The next day, nag-apply po ako ng student license. Ang student license, good for 6 months. And since hindi nga ako marunong mag-drive, na-maximize ko po yung 6 months. Pero, nung natuto po ako mag-drive, ay grabe, excited ako i-drive yung sarili kong kotse. At sa sobrang excitement ko, may napatunayan ako isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko na totoo pala. Totoo pala ang insurance ng kotse. Bakit? Kasi unang salang sa kalsada, bangga agad. Parang ang saya nyo pa, bangga nga Pero kung kayo ngayon natatanungin ko, sige, kayo na lang mamili, ano ba ang gusto nyo maging problema? Yung naging problema ko, o itong pangalawang problema na tipong, ang galing-galing mo mag-drive. Kasero ka sa daan, may lisensya ka pa, professional pa. Pero ito ngayon ang problema mo, wala ka namang sariling sasakyan. Ano mas gusto yung problema? Yung nauna yung pangalawa. Mas maganda yung problema ko, diba? Dahil madaling mag-aral mag-drive at madaling kumuha ng lisensya. Pero mahirap bumili ng sariling
kotse. Kaya kung gusto yung maging problema na yung problema ko na ako, simple lang ang kailangan nyo gawin. Kailangan lang po, keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Parang ayaw nung iba, hindi sumasagot. Okay lang po ba? 30 minutes lang. And 5 hours. And tagal nyo sumagot. O sige, maiwan ka. Okay, so mga members, palakpakan mo nga yung inimbitahan mo. And mga first-timers, welcome to Alliance in Motion Global. So, na-establish po ang ating company 2006. So, 7 years na po ang ating company. Ang mga incorporators po natin dito, sila Dr. Ed Cabantog. So, siya po ang ating President CEO. Ang ating pong Vice President for Sales and Marketing, si Mr. John Aspirin. And ang ating Vice President for Finance, si Engineer Francis Miguel. And for the past 7 years, marami na po tayong awards na nakuha. At ang pinakamagandang award po na nakuha natin para masabi na tayo ay very legal, nabigyan lang naman tayo ng award ng BIR as one of the top 1,000 withholding taxpayers sa buong Pilipinas. Pinapalakpakan po yan, mga kapatid. And according then, with Paul St. Pilzer, nagkaroon po siya ng declaration na sabi niya, the wellness revolution, how to make a fortune for the next $1 trillion industry. Kailangan daw po, for the next 10 years to come, ang magbo-boom na business ngayon is included sa health and wellness industry. Pero ang tanong, kasama kaya tayo doon sa mga $1 trillion industry? Ang sagot, yes. Bakit? Kasi ang AIM Global, we have tied up with Nature's Way. So ang Nature's Way naman po, na-establish po siya 1969. So more than 40 years na po siya nag-e-exist. And kalimitan po ng mga products nila is mga health and wellness products. And also with DSMN, basahin nyo na lang kung mababasa nyo. Hindi, joke. AMS po yan, AMS Life Science Company. Okay, and our products, this is our flagship product, C24/7. Pero syempre, maraming food supplement ngayon. Tama po ba, mga kapatid? So, ang laging sinasabi sa dinami-dami ng mga food supplement na nagkalat ngayon, ano nga ba ang kailangan nating inumin? O eto ngayon ang sagot dyan. According sa mga researchers, according sa mga doctors, magpe-prevent ka na rin lang, iinom ka na rin lang ng supplementation, kailangan yung pinaka-bago. Bakit kailangan pinaka-bago? O sa inyo na lang ulit nang galing. Noong mga year 2000, ano po yung sakit na galing pa sa Hong Kong? SARS. 3 years ago, 4 years ago, may mga sakit galing sa mga manok. Anong tawag doon? Birds flu. Ay, yung sakit last year, yung nasa hangin lang. Anong tawag doon? H1N1. So, pasanin nyo po even viruses, even germs, nag-i-evolve, na-upgrade. So, isa lang po ang ibig sabihin yan. Magpe-prevent na rin lang tayo, papasok na rin lang tayo sa mga health and wellness industry. Kailangan yung produkto po natin ay pinaka-bago. Kaya doon po sa 700 product lines ng Nature's Way, ang pinili po natin ay C24/7. So ano ba ang C24/7? Meron po siyang 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Yun nga lang, pag pinag-usapan ng mga multivitamins, napakarami na po niyan. Tama po ba? Pero eto, according nga sa research, palagi kasing nangyayari, yung iba puro vitamins, yung iba puro minerals. But according to research, kailangan daw po, kung iinom ka ng vitamins, dapat palagi may kasamang minerals. Bakit? Kasi may tinatawag po ang mga doctors na synergistic action. Nagkakatulungan ang bawat isa. Pero ito, syempre, hindi lang multivitamins ang meron ng C24/7. Bakit? Kasi kung multivitamins lang, eh naku, napakarami na po niyan sa market. Ano maganda sa C24/7? We also have 12 whole fruit juice blend and 12 whole vegetable juice blend. And take note, nakalagay dito is whole. Ibig sabihin, isinama na ang balat at buto. Bakit kailangan gawin yun? No? Ito, tanongin ko kayo. Pag kayo initsahan ko ng orange, kalimitan, bago nyo kainin yun, anong unang-unang nyo gagawin? Hindi, initsa ko nga eh. Yan, saluhin nyo muna ha. Tinitignan ko kung nakikinig kayo. Okay, so saluhin nyo muna. Pagkatapos nyo saluhin, sa kanyo lang, babalatan. At pag-alas balatan, anong ginagawa sa balat? And 98% ng nutrient content ng orange ay nasa balat at nasa buto. Eh ngayon, magsa-summer na, marami na namang pinya. Pag kayo kumain ng pinya, anong unang-una tinatanggal? Yung mata at yung corona. And 95% ulit ng enzyme content ng pinya ay nasa mata at nasa corona. So isa lang pong ibig sabihin yan. Kung gusto mong makuha ang 100% na nutrient ng fruits and vegetables, anong kailangan mong gawin?
Kayo ang may sabi niya. Okay? Pero kung hindi mo talaga kaya, wag kang mag-alala. Nasa C24/7 na yan. And we also have 18 amino acid. Mga building blocks of protein naman po yan. And we also have super green food and spirulina blend. Familiar po ba sa green barley grass? Oh, nako, sikat na sikat din po yan ngayon. Pero ito, baka mamaya may mga taga-green barley grass dito, ha? Huwag kayong mag-alala. Kami po mga taga-Alliance in Motion Global. Kami po yung mga mababait. Kung sasabihin mo na maganda ang produkto mo na green barley grass, nako, hindi po kami kokontra. Bakit? Kasi yung green barley grass na yan, iyan lang naman po ay part na ng 14 super green food and spirulina blend. Kasama na rin po siya sa C24/7. And we also have 12 mushroom. Oh, familiar na po ba sa Gano Reshi? Oh, familiar, kapit-bahay lang natin yan. So, ito ulit ang good news. Pati po yung produkto nila, isinama na rin natin sa C24/7. Maganda po ba yan, mga kapatid? Yes, and we also have digestive enzyme. Ito naman po, mga probiotics, good for digestion. Oh, pero ito, para mas magkaalaman tayo, bigyan ko lang kayo ng unang tip para malaman nyo kung healthy ba ang inyong mga digestion. Oh, sino ba dito ang once a day ang bowel movement? Pakitaas sa mga kamay. Yung iba hindi nagtataas. Huwag po kayo mahiya magtaas, ha, kasi mas nakakahiya po yung hindi dumudumi. Oh, normal kasing gawain yan. Oh, once a day, once a day. Oh, sige, tinatandaan ko kayo eh. Twice a day. Sige, thrice a day. May mga hindi talaga nagtataas ng kamay. Naku, alam niyo po ba, according po sa World Health Organization, ang healthy po na number of times ang bowel movement should be 3 times a day. Hindi po enough ang twice, hindi din po enough ang once. At lalong-lalong hindi po enough ang none of the above. Ha? Yung mga hindi nagtataas dyan, anong ginagawa nyo dyan pag may time lang? Ay, nako, pero ito ngayon ang good news. Kung medyo mahirap para sa'yo ang gawin yon, with digestive enzyme, bukod po sa proper digestion, tumutulong din po yan para tayo ay ma-detoxify, para mailabas natin yung mga toxins sa loob ng ating katawan. And we also have 12 herbs and specialty nutrients. Ito naman po yung maganda para sa mga barado, yung mga ugat, yung mga high blood, lalong-lalo na sa mga taong makakalimutin. And we also have 10 EFA, essential fatty acid, or mas kilala po yan sa tawag na omega oil, na ang madalas na nating naririnig sa mga commercial sa TV, omega 3. Pero since tayo nga ay round the clock protection 24/7, hindi lang omega 3, we also have omega 6 and omega 9. Nasabi nga sa mga commercial sa TV, para saan ang omega oils? It's good for our heart, iwas heart disease or heart attack. At meron pa tayong 5 anti-aging, antioxidant enhancer, and 4 longevity polyphenols. From the word itself, anti-aging, pinapabagal niya ang proseso ng ating pagtanda. Sinamahan ka pa ng longevity polyphenols na ang ginagawa po niyan is nire-reverse niya ng 30. Imagine, hanggang 60% yung pag-age ng organs natin. Meaning, kung sa mga idaran nyo ngayon, kayo'y iinom ng C24/7, nako, hindi po malayong mangyari. Pwede kayong umabot ng hanggang 100 years old. Oh, sino dito gusto umabot ng hanggang 100 years old? Taas sa mga kamay. Talaga umayo si mami. Siguro iniisip lang, parang ako baka pag umabot ako ng 100, baka alagayin ako ng mga anak ko, ng mga apo ko, baka ako'y nakadayapir. Nako, eto, uulitin ko. Ang ginagawa ng longevity polyphenols is nire-reverse niya ng 30. Imagine, hanggang 60% yung pag-age ng organs natin. Meaning, kahit umabot ka pa ng 100 years old, nako, ang pakiramdam mo ay parang batang-bata ka pa rin. Oo, tipong kahit 100 ka na, nakakapag-ballroom dancing ka pa rin. Oh, wow na ngayon. At kahit 100 ka na, nakakapag-dota ka pa rin. Oh, kaya ang tanong ngayon, sino dito gusto umabot ng hanggang 100 years old? Taas sa mga kamay. Naku, kailangan may suhol pa. At ang maganda rin po sa C24/7 for better absorption, even po yung ipinambalot po sa kanya ay gawa pa rin sa gulay. Kaya pag inom mo ng C24/7, nako, 15 minutes lang po yan. Totally absorbed na ng ating katawan. Maganda po ba ang C24/7? Yes. At product introduction lang po ito, mga kapatid. Kung gusto nyo pong mas malaman pa kung gaano kaganda ang ating flagship product, we are having our intensive product demo sa 3rd floor at 4
p.m. Okay? Malinaw po ba tayo na mga kapatid? Yes. And we also have other products like Complete. So ano ang Complete? Meron siyang 60,000 phytonutrients. O mga kapatid, konting review. Ilan ng phytonutrients ng C24/7? 22,000. Ilan ngayon ang phytonutrients ng Complete? 16,000. Bakit naging 16,000? Kasi yung pong laman ng C24/7 na diniscuss ko sa inyo kanina, iyon din po ang laman ng Complete. Pareho lang po yan. Pero ang tanong, bakit 16,000? Iyon 22,000. Kasi po, itong Complete, wala na po itong longevity polyphenols, yung nakakapag-reverse ng aging. Kaya nga po, ang C24/7, dinesign po natin yan para sa mga 12 years old and above. Ang Complete naman po, dinesign natin para sa mga 12 years old and below. And we also have Restore Life. Ito naman po yung full concentration ng ating longevity polyphenols, yung nakakapag-reverse ng aging. Pero bukod sa nakakapag-reverse ng aging, may capacity din siya para tayo ay papayatin. Bakit? Kasi pinapabilis niya yung metabolism ng ating katawan. Sinusunog niya yung mga calories sa loob ng ating katawan. Kaya tayo ngayon ay papayat. At kung todo-todong pagpapapayat pa ang gusto mo mangyari, magdagdag ka pa ng Slim and Trim. Bakit? Kasi ang Slim and Trim, ang laman po nito is Glucomannan huja gordonii, which is an appetite suppressant. Nagtatanggal naman siya ng gana sa pagkain. Kaya pag may mga kliyenteng gustong pumayat at willing magtanggal ng gana sa pagkain, anong iinumin? Slim and Trim. Pero pag matitigas ang ulo, gustong pumayat, lamon naman ang lamon, Restore Life po ang magandang ibigay. Okay? And we also have Kiddy 24/7. Ito naman po yung Nutra Gummy. Meron siyang 14 vitamins and minerals, plus sinamahan na rin siya ng 28 fruits and vegetables. Ito po ay in a form of Nutra Gummy. So parang candy para po sa mga kids. And we also have beverage for the kids, which is My Choco. Lahat po ng laman ng Complete, nilagay na po natin sa My Choco. Kaya kung ano yung mga health benefits na diniscuss ko kanina with C24/7, same with Complete, ganun din po ang benefit ng My Choco. Plus, sinamahan pa siya ng DHA, which is good for our brain, for the memory. And we also have coffee. Nako, syempre, lahat ng tao nagkakape pagising sa umaga. Kape bago matulog. Kape pag may bisita na sinaserve. Kape pag may patay. O diba? Buhay at patay kape. So anong maganda sa kape natin? Again, lahat ng laman ng Complete, nilagay na po natin sa ating leaven. Kaya saan ka nakakita? Aba, nagkakape ka pa lang, nagmo-multivitamins ka na. Nagkakape ka pa lang, may prutas na, may gulay pa. O lahat ng laman ng Complete, nilagay na po natin sa ating leaven. And meron din tayong Naturaceutical, ito po, Natura Essential, ito po ay toothpaste. And again, lahat ng laman ng Complete, nilagay na po natin sa ating toothpaste. Kaya ang number one na effect po nito is antibacterial. Kaya nga po ako, personal testimony ko po ito pag ako gumamit nito sa gabi, especially sa gabi, naku, pagkising ko sa umaga, parang bagong toothbrush pa rin. Oo, kaya nga ako tatanungin nyo, naku, highly recommended ko to sa mga taong may katabi pagtulog. Bakit? Kasi kung dati paggising sa umaga, lagi na lang kayong back to back, naku, pag kayong dalawa, take note, dapat kayong dalawa. Hindi pwedeng isa lang ang gagamit. Kailangan kayong dalawa gumamit ng Natural Essentials. So, pag gising nyo sa umaga, malamang kayo'y face-to-face na. At hindi lang basta face-to-face, may bonus ka pa, may momo ka na, may chup-chup ka pa. Kaya gumamit na ng Natural Essentials. And we also have mga Pampa Beauty. We have White Light. This one naman is a glutathione. Pero ang laging sinasabi, ang gluta, ito ay pampa puti, pero alam niyo po ba, added effect lang po yun. Ang main benefit po talaga ng gluta, it's a liver detoxifier. So, ibig po sabihin yan, maganda po ang mga glutathione sa mga taong mahilig manigarilyo, sa mga umiinom, sa mga namamagang liver, sa mga fatty liver, sa mga naging insulin, dinades, kinikimotherapy ng radiotherapy, sa mga may cancer. In short, ang glutathione po ay food supplement din. Added effect lang po niya yung tayo ay puputi. Pero malinaw na malinaw, ano ang added effect? Tayo ay puputi. Huwag po kayo mangangakong sila ay gaganda. Malinaw na malinaw ang usapan natin mga kapatid. Anong added effect ng White Light? Tayo ay
Okay, pero kung gustong gumanda ni Kumare, ito ang ibigay mo. Perfect White. Bakit? Kasi ang nilalaman naman po niyan is cysteine peptide, which is more on Botox effect. Binabanat naman niya ang ating mga wrinkles. Kaya nga ang ginagawa niyan, it will make you look 10 to 20 years younger on continuous usage. Parang katulad nito, Mami, matanong ko lang, ilang taon na po ba? 56. Naku, Mami, pag gumamit ka ng Perfect White, magiging 36 ka na lang. Okay ba yung mga kapatid? Joke lang yan. Huwag kayo masyado matuwa, hindi bababa ang edad. Ang ginagawa lang ng Perfect White, ibinabalik lang niya yung ating youthful skin. Okay? And we also have Colidus. Ito naman po ay fish oil. So, maganda po to sa mga may mga barado ang mga ugat and at the same time for prevention purposes na rin. And we also have Vida. Ang Vida naman po is our first cardioceutical drink. So, para mas mabilis na usapan, ang Vida po, iyan po ay isang klase ng dilator. O, ang tanong mga kapatid, familiar na po ba tayo sa mga dilators? Dalawa lang ang sumagot. Alam nyo po ba? Alam nyo na yan. Baka hindi lang kayo aware na iyon po yun. Yung mga dilators, iyon po yung mga ibinababad sa ilalim ng dila. Ano yung mga ibinababad sa ilalim ng dila kapag inaalta presyon? Anong tawag doon sa mga gamot na yun? Ano yun? Ano yun? Calciblock, monoblock, haloblock. Yan, yung mga block na yan, di ba? O, kapag ibinabad mo sa ilalim ng dila mo, ano nangyayari kapag inaalta presyon? Hindi ba nagno-normalize yung blood pressure? Bakit? Kasi pag sinabi nating dilators, from the word itself, dilate, bumuka, nag-expand. Kaya kahit gaano katindi ang barado na kolesterol sa ugat mo, kapag bumuka na ang daluyan ng dugo, bumubuka rin yung daluyan ng dugo, kaya gumaganda ang daloy ng dugo. Paulit-ulit, di ba? So, gumaganda ang daloy ng dugo, kaya nawawala yung high blood pressure. Yun nga lang, ang masaklap dun sa mga nilalagay sa ilalim ng dila, tuwing kailan ba natin yun iinumin? Kapag inaatake, pwede ka bang magbabad sa ilalim ng dila mo nang hindi ka pa na-high blood? Pwede ba yun? Hindi, di ba? Kailangan mong hintayin. According po sa research, according po sa record last year, ang number 1 killer disease ng Pinoy, alam nyo, it's more on the heart. Traitor po ang puso natin. Paano kung halimbawa, yung high blood mo dumiretso sa utak, anong tawag doon? Stroke. Paano kung yung high blood mo dumiretso sa puso, anong tawag doon? Heart attack. Paano kung yung atake mo dumiretso kay Lord? Wala na. Goodbye, Dubai. So, eto ngayon ang good news. With AIM Global, lagi nga nating sinasabi, prevention is better than cure. And prevention is cheaper than cure. Mas mura po ang mag-prevent kaysa magpa-ospital. Tama po ba mga kapatid? Kaya ang good news with Vida, iyan po ay in a form of juice. So, ibig sabihin, kahit kailan, anytime, pwede mong inumin ang Vida. Di maganda, inumin mo ang Vida, umaga pa lang, para umaga pa lang, nakabuka na ang ugat mo. Maganda na ang daloy ng dugo. So, mas less yung chance na ikaw ay aatakihin. Kaya ang tanong ngayon mga kapatid, maganda ba ang ating Vida? Yes, and we also have Cardiopulse. So ito po hindi na iniinom, ha? Ang Cardiopulse po parang angiogram. O ang angiogram, yan naman po yung sumusukat kung gaano nakatindi ang barado ng ugat mo. Yun nga lang, ang angiogram sa labas, nagre-range po yan ng 100,000 hanggang 500,000. Depende po sa ospital na pupuntahan mo. Pero ang good news with AIM Global, same lang po ng function ng angiogram, we have Cardiopulse. Kapag ikaw ay member, magkano ang Cardiopulse? 300. At kapag ikaw naman ay non-member, magkano? 1,000 pesos. At ang Cardiopulse Clinic po natin, located po yan sa 3rd floor. Open po ang Cardiopulse Clinic natin ng 10 a.m. hanggang 8 p.m. At ang good news, kapag ikaw sumali, naging distributor ng AIM Global, libre na ang iyong Cardiopulse check-up. Maganda po ba yan, mga kapatid? Yes. So, ang tanong ngayon, maganda po ba ang ating mga products? Yes. Okay lang ba pag sinare natin yan sa ating mga kakilala? Babayaran. Wala pa eh. Okay lang po ba pag sinare nyo ang ating mga produkto? Babayaran tayo ng AIM Global? Yes.
Kasi yung mga nag-yes, alam ko yung yes na yan eh. Kaya apat na apat kayo, mga member yan eh. Alam ko naman na gustong-gusto nyo ang ating mga produkto at gustong-gusto nyo mabayaran. Pero ang gusto ko ngayong marinig, yung mga yes is yung yes na mga first timers, ha? Kaya okay lang po ba, mga first timers, tayo muna ang magkakausap, ha? Kaya kung katabi mo ngayon, yung nag-imbita sa'yo, naku, kausapin mo, sabihin mo, magsitahimik ka, ha? At kami lang muna ang mag-uusap. Okay, sa mga first timers, ang tanong ngayon, maganda ba ang ating mga products? Yes! Aba, ano yan, praktisado, mga member, ang mga non-members, ha? O, mga first-timers, okay lang ba pag shinare natin ang ating mga produkto, ay babayaran tayo ng AIM Global? Yes! Parang biglang humina, nawala yung sagot sa likod. Ha? Alam niyo po ba mga first-timers, napakadali lang po ng negosyo na to. Oo, kasi simple lang naman ang unang step. Kung gusto mo talagang yumaman sa negosyo na to, ang unang step lang is dapat ikaw muna ang gumamit. Oo, kasi bawal po dito yung mga kwentong barbero. Ha, yung kung ano-anong mga idadaldal mo, makabenta ka lang. Naku, bawal na bawal po yun dito. Ang number one rule is dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi kahit magtatambling po kami dito, kumain na nga po, tumawid ng alambre, ako, hindi po namin kayo kayang kumbinsihin. Ha, kung gaano kaganda ang ating mga produkto, ang pwede lang pong kumumbinsi sa inyong mga sarili ay kayo din. Kaya mga first-timers, we challenge you, kayo po mismo ang mag-try kung gaano kaganda ang ating mga produkto. Kasi uulitin ko, simple lang ang negosyo na to. Ang unang step lang is dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi eto lang po yung negosyo na tipong user ka na. Aba, pusher ka pa. Tunog adik. Kaya titigan mo ngayon yung nag-imbita sa'yo. Titigan mo, mga mukhang pero mga first-timers, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sa nag-imbita sa inyo. Kahit tawag-tawagin yung adik yan, tuwan-tuwa yan. Bakit? Kasi lahat po talaga kami dito. Kasama na po ako. Oo, aamin na po kami. Lahat po talaga kami dito ay adik. Oo, at hindi lang kami basta adik. Kami po yung mga proud adik. Bakit ka naman hindi ma-adik? Saan ka nakakita na negosyo na ang gagawin mo lang, puro chika lang. Pagkas mo chumika, ang mangyayari sa'yo ay pa-cheke na. O, kaya ang tanong ngayon, sino dito ang gustong maging adik? Taas ang mga kamay. And since willing kayo maging addict, eto na, pag-usapan na natin, papaano nga ba tayo kikita sa mga produkto na ito. So, negosyo po ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Ang tanong, pag pinag-usapan ng negosyo, ano po ba ang unang-unang kailangan? Puhunan? Alam niyo po ba na ang unang-unang kailangan, hindi puhunan. Oo, hindi po kapital. Ang unang-unang dapat na meron ka, kung gusto mong magnegosyo sa panahon ngayon, 2014, hindi pera. Kasi ang pera, pangalawa lang po yan, dahil pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, nuknukang dami ng dahilan. Ang unang-unang dapat na meron ka, kung gusto mo magnegosyo, is dapat meron kang pangarap, idea. Dapat alam mo kung anong negosyo ang itatayo mo kasi kahit gaano kalaki, kadami ang pera mo, hindi mo naman alam kung anong negosyo ang itatayo mo, may tatayo kayang negosyo. Wala. Ha? Kaya importante, dapat meron ka munang idea. Kadalasan nga ang nangyayari, alam niyo po ba, familiar na po ba tayo sa Mang Inasal? Parang yung iba, hindi familiar. O, narinig na ang Mang Inasal. Alam niyo po ba, ang may-ari ng Mang Inasal, taga Bacolod, Ilonggo, 26 years old. Tanungin ko na lang kayo, sa palagay niyo po ba ang isang 26 years old may milyones para magtayo ng Mang Inasal, Luzon, Visayas, Mindanao? Wala. Anong ginawa lang niya? Naniwala lang siya sa lasa ng chicken nila. Sabi nila, ang sarap ng chicken namin dito. Gusto kong i-share sa buong mundo. Kaya anong ginawa niya? Shinare niya yung idea niya sa bangko. At itong bangkong to, pinautang ngayon siya ng milyon. Kaya nakapagtayo siya ng Mang Inasal, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto ngayon, may nainggit na bubuyog. Alam niyo kung sino yung bubuyog na yan? Sino yan?
Magkano binili ni Jollibee? Billion. Kaya yung 26 years old ngayon, ano na siya ngayon? Nung nag-umpisa siya, may pera ba siya? Wala. Anong meron lang siya? Ito rin, madalas nangyayari sa mga pamilya, sa mga dito, sa mga Pilipino. Ano laging ginagawa ng mga magulang? O, mga anak, dito muna kayo dito sa Pilipinas. Mga ibang bansa muna kami ng nanay at tatay mo. Magtatrabaho muna kami doon, mag-iipon ng pera para pagbalik namin dito sa Pilipinas, magtatayo na lang tayo ng... Nangyayari po ba? Pero kadalasan, pagbalik sa Pilipinas, ang tanong, may pera po ba? Grabe naman, mapanghusga. Wala ka agad. Kauwi lang. Meron naman. Grabe naman kayo. Kaya lang, kadalasan, pagbalik ng Pilipinas, nabalita ng mga kamag-anak, anong sasabihin ng mga kamag-anak? Uy, galing ka pala sa ibang bansa, may dollars ka pala, patoma ka naman. Nabalita ba ng mga kapitbahay? Kaya puro mga kalabit, pengi. Kaya eto ngayon, dumating yung panahon, alam ko na kung anong negosyo ang itatayo ko. Kaya lang ang tanong ngayon, nasa na ang pera? Naubos na. Kaya ulitin ko, ang pera po ay pangalawa lang. Kung gusto mong magnegosyo sa panahon ngayon, dapat meron ka munang idea. Pero wag po kayo mag-alala. Iyon po ang trabaho ko ngayon. Bibigyan ko kayo ng napakagandang idea. Ano nga ba ang magandang itayo sa panahon ngayon? So, kayo na po ang mamili. Dalawa lang po yan. Meron tayong tinatawag na traditional business and non-traditional business. Pag pinag-usapan natin traditional business, yan po yung mga magkukwek-kwek-kwek-kwek, yung mga maliliit. O, umpisa na natin doon, yung mga sari-sari store. Kung medyo may pera ka, mag-franchise ka. Kung talagang malaki ang pampuhunan mo, magtayo ka ng korporasyon. Yun po ang mga tinatawag na traditional business. Pag sinabi naman natin non-traditional business, mas kilala po yan sa tawag na network marketing. So, unahin na po natin ang traditional business. O mga kapatid, halos lahat naman tayo may idea na dito. Kapag kayo magtatayo ng traditional business, pag namuhunan ka, anong unang-una mong paglalagay ng puhunan mo? Anong dapat mong unang asikasuhin? Pwesto? Hindi. Permit. Kasi kahit maganda ang pwesto mo, may pwesto ka na. Kahit nga sari-sari store, may pwesto ka. Pero hindi ka legal. Anong gagawin ng mga kapitbahay? Ipapakulong ka agad. Ipapahuli ka niyan. Tama po ba? Kaya ang unang-una, dapat meron ka munang permit, dapat legal ka. Eto ngayon, kapag permit, kung korporasyon ang naiisipan mong itayo, pupunta ka muna ng SEC. At pagkatapos ng SEC, pupunta ka ng DTI. At pagkatapos pupunta ka sa munisipyo. Ano mga asikasuhin mo sa munisipyo? Mga fire permit. Kapag pagkain ang itatayo mo, anong kukunin mo? Sanitary permit. At pagkatapos sa munisipyo, pupunta ka pa sa BIR. Resibo ka pa. At pagkatapos pupunta ka sa barangay. At pagkatapos sa barangay, gusto mong gawing legal ang negosyo mo. Anong susunod na dapat na meron ka? Nabanggit nyo na to kanina. Pangalawa lang yun, kuya. Yun. Dapat magpakaganda ng mga produkto mo. Pero subukan mong pumweso sa bundok ng tralala. Ang tanong, makakabenta ka ba? Hindi. Kaya importante po maganda ang pwesto. Kaya lang eto ngayon, sabihin na lang natin, maganda ang nakuha mong pwesto, nasa may intersection ka pa, nasa daanan ng maraming tao, nagtayo ka ngayon ng butik, nabalitaan ni Gokong Wei, andun na si Gokong Wei, makapagtayo ng SM, kaya ang tanong, anong nangyari sa butik mo? Butikin. Sabi mo ang ROI. Eto ngayon, nagtayo ka ng restaurant. Kaya lang, tinabihan ka rin ng mga Shakey's, ng Jollibee, ng McDo, ng mga malalaki pang restaurant. Ano ngayon ang mangyayari sa restaurant mo? Pinangat. Ano yung pinangat? Pinangat ng init na, hindi pa nakakain. Bakit? Wala nang kumakain. Kayo na lang. Kaya mga kapatid, kahit sabihin natin, pasado ka sa pangalawa, maganda ang pwesto mo. Kaya lang kapatid, ang naglalabanan ngayon is big fish versus
mong small fish? Kasasabi ko nga lang kanina, pag ikaw maliit na negosyante, pag tinabihan ka ng malaki, ano mangyayari sa'yo? Kakainin ka ng buhay. Ang naglalabanan po ngayon is big fish versus big fish na. O eto, sabihin na lang natin, legal ka na, maganda ang pwesto. Ano yung pangatlo na dapat mong intindihin kapag magnanegosyo ka? Ano yun? Empleyado, building, anong tawag doon? Yung mga tinatawag na overhead expenses. Kasi kahit sabihin na natin na sari-sari store ang itatayo mo negosyo, kailangan may overhead po ba yon? Yes, may kuryente yun. Kasi kapag walang kuryente, paano ang soft drinks mo? Tama po ba? At paano na lang paggabi na? Anong ilalagay mo? Kandila. Baka sabihin mga kapitbahay, ano nangyari dyan? May lamay ba dyan? Ang daming pagkain, kainin na natin. Hala, lugi ang tindahan mo. Ha? Kaya importante ba ang overhead? Nako, monthly po dumarating yan. At eto ang kahuli-hulihan. Pag magtatayo ka ng negosyo, legal ka na, maganda pwesto mo, may mga overhead expenses ka na, ano yung pinakahuli? Importante po to. Ano yan? Paninda. At ang paninda mo, dapat maayos ang inventory. Kasi lalong-lalo na ngayon, ang pinakamabenta ngayon, laging sari-sari store. Kapag ikaw, isang sari-sari store, kapag mabenta, ano nangyayari? Anong ginagawa ng kapitbahay? Nagtatayo din. Tama ba? Tinatapatan ka pa. Paano kung halimbawa, yung tumapat sa'yo, mas kumpleto ang paninda? Ang mga mamimili, kanino pupunta? Sa kumpleto o sa mas kumpleto? Mas kumpleto. Kaya kailangan kung magne-negosyo ka, dapat maganda ang inventory mo. Kaya kapatid, kung nag-iisip ka ngayon, 2014, nag-uumpisa pa lang ang taon, ano ba ang magandang negosyo? So kung nasa isip mo, traditional business, ito lang naman ang kailangan mong paghandaan. Dapat may permit ka, legal ka, dapat maganda ang pwesto mo, humanda ka na sa mga monthly overhead expenses mo, at dapat maayos ang inventory mo. O, pag-usapan po natin, network marketing. O, mga members na lang ang sumagot. Alam na alam nyo naman ang sagot dito. O, ang tanong, mga members, permit. Ang tanong, ikaw ba ang nag-asikaso ng permit ng kumpanya? Yung BFAT ng mga produkto natin, kayo ba ang nag-asikaso? Yung lisensya natin sa Hawaii, sa Singapore, yung mga branches natin international, kayo ba ang nag-asikaso? Aba, ano bang contribution nyo dito? Wala. Ekis. Pangalawa, mga members, ang tanong, kayo ba ang pumili na dito sa Ortigas ang gawing head office? Ay, yung mga branches natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kayo ba ang namili? Ay, yung mga branches natin sa iba't ibang panig ng mundo, kayo ba ang namili? Aba, ano na naman ang contribution nyo dito? Wala na naman. Pangatlo, ang tanong mga members, kayo ba ang nagbabayad ng kuryente ng AIM Global? Ay, yung iba natutulog na sa likod. Nagpapalamig. Joke lang. Magising. Yung mga guide natin, walang ginawa kundi mag-good morning sa'yo. Kanina pa may tayo ng tayo. Ano ba yung binabalisaw-saw ba yan? Biwag ng produkto. Kayo ba nagbabayad sa mga security guard natin? Aba, ang tanong, ano na naman ang pinagagastos nyo dito? Wala na naman. Ay, naku, puro kayo wala. Sige, ang kakausapin ko na lang yung mga first-timers. Mga first-timers, kung katabi mo ngayon, yung nag-imbita sa'yo, nako, tignan mong mabuti. Pang-apat na requirement sa traditional business, dapat maayos ang inventory. Pakitya nga yung nag-imbita sa'yo kung may dalaman lang na produkto. Talaga, sumasagot na kagad, wala. Ay, nako, wala talagang may dalaman lang dito. Wow, sige nga, patayin nga, ilabas nga. Wow, nabebenta ba ngayon ng Clearbook? Yung mga produkto natin. May C24/7, may toothpaste, may kiddy, kape. Kaya lang sabi, inventory. Puro tigigisa lang yung mga pinaglalabas nyo. Kaya malamang wala naman kayo maayos sa inventory. Kaya mga first-timers, ayan po ang katotohanan. Kung kayo ay magtatayo ng negosyo sa panahon ngayon, kayo na po ang mamili. Ano ba ang gusto nyo? Yung mag-aasikaso, pipila kakakuha ng permit o wala nang gagawin? Abay, mga tamad pala mga first timers na. Ay, bagay po kayo dito. Pangalawa, ano po ba yung gusto nyo? Yung mag-aanap pa kayo ng lokasyon o wala na? Ano ba yung gusto nyo? Yung may mga binabayaran buwan-buwan o wala na? Ano ba yung gusto nyo? Mag-i-inventory pa o kung kailan bibilin, saka lang bibilin?
Ang haba. Oh, wala na. Oh, kaya kung kayo ngayon ang papipiliin ko, anong gusto nyong gawing negosyo? Traditional business o network marketing? Ay, talaga naman. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, sabi ko nga kanina, galing na po ako dyan sa traditional business. Bakit ako nag-switch with AIM Global, with network marketing? Kauna-una ang rason ko, yung pong pangalawa. Bakit? Kasi sa totoo lang, mga first-timers ha, sa totoo lang, to be honest with you, hindi nyo naman po talaga kailangan ng magandang lokasyon. Kung gagawin nyo tong negosyo na to, sa totoo lang, naku, hindi nyo naman po kailangan pumunta dito. May mga naniniko na, sabi ko sa'yo, hindi pala kailangan pumunta dito. Ang kulit-kulit mo, yaya ka ng yaya. Ay, naku mga kapatid. Totoo po, hindi nyo kailangan pumunta dito. Bakit? Kasi simple lang ang negosyo natin. Ang unang-una mo lang kailangan dapat gawin, bukod sa paggamit, is dapat kailangan isaksak mo siya sa utak mo. Pag-aralan mo siyang mabuti para kahit nasang lupalop ka ng Pilipinas, nasang lupalop ka ng mundo, pwede mo siyang i-present, ipaliwanag. At pangalawa, hindi lang pwedeng sa utak. Dapat isaksak mo rin siya sa puso mo. Bakit? Kasi pag minahal mo ang negosyo na to, grabe, mamahalin ka rin ng todo-todo ng AIM Global. Okay? And pangalawang rason, bakit gustong-gusto ko yung lokasyon? Kasi nangyari na rin to eh. Yung Ondoy, naku, naranasan ko yan eh. Kapag ikaw, sabihin na lang natin, magandang negosyo mo, may malaki ka pang warehouse, ang ayos-ayos ng inventory mo. Pag dumating ang dilubyo, binaha lahat ng stocks mo. Ano ngayon ang nangyari sa negosyo mo? Wala na. Binaha na rin. Pero ang good news with AIM Global, again, ang negosyo po natin, pwede mong gawin kahit saan. Bakit? Kasi ngayon pa lang po, ang negosyo po natin na-flash sa TV through Justin TV. Ibig sabihin, live na live po tayo ngayong napapanood sa buong mundo. O, kaya kaway-kaway dyan. Harap sa camera. O, kung halimbawa naman, tulog pa kasi US. Yung prospect. Usong-uso ngayon, online marketing. May Facebook account po ba tayo? Ang tanong, kumikita ka ba sa Facebook? Yung ibang sagot, syempre hindi. Kasi hindi pa member. Ang good news, ang AIM Global, hindi mo na kailangan mag-overseas call. Hindi mo na kailangan magpadala ng mga kung ano-anong produkto. Through Facebook pa lang, may training po ang AIM Global kung paano mo siya gagawin through online. Maganda po ba ang negosyo natin? Yes, at eto pa. Kaya nga, papipiliin ko kayo ulit. Kung kayo ngayon, final question, kung kayo magne-negosyo, uulitin ko, ano bang gusto nyo? Pipila ng pipila kakakuha ng permit o wala na? Maghahanap pa ba kayo ng lokasyon o yung wala na? Magbabayad ng mga monthly overhead o wala na? Mag-i-inventory o wala na? Anong gusto nyo? Traditional business o network marketing? Since kumbinsido naman kayo na mas magandang network marketing, syempre, dito po ay meron din tayong puhunan, ha? Kaya wag po munang magdidilim ang mga paningin, ha? So, magkano ba ang puhunan sa AIM Global? Ang tanong po ngayon, malaki po ba o malaki? Mga mata nyo na nanlalaki. Kanina naniningkit. Ha? Alam niyo po ba mga kapatid, ulit-ulitin natin, ano bang pinag-uusapan natin ngayon? Negosyo. At pag pinag-uusapan ng negosyo, ang lagi pong kasunod yan is yung tinatawag na ROI. Na kapag ikaw, kung tunay kang negosyante, hindi mo masasabi kung malaki o maliit ang 7980 hanggat hindi mo nalalaman kung ano ang kapalit. Kasi ang tunay na negosyante, walang pakialam sa perang inilalabas. Ang iniintindi niya is kapag inilabas ko tong perang to, ano ang babalik sa akin? Okay, so ano ba ang kapalit ng 7980? Unang-una, bibigyan po namin kayo ng more than 6,000 worth na produkto. May dalawang option po kayo. Merong pwedeng puro C24/7 at merong C24/7 na may kasamang Vida. Pero eto ha, baka mamaya sabihin nyo, may mga nag-iisip na dito, uy, 7,980 ang puhunan, 6,000 ang kapalit na produkto. Alam ko na ang gagawin ko.
ang gagawin ko, ibebenta ko ang mga produkto para konting-konti na lang bawi na ako sa puhunan. Tama ba o tama? Ay naku, tatamaan kayo. Ha? Kaya ngayon pa lang nakikiusap na ako, ha? Lalong-lalo na sa mga first-timers, nako, utang na loob. Kapag kayo'y bumili ng package, huwag nyo namang ibenta. Ha? Kasi ang unang-unang requirement ulit dito, ano? Kailangan ikaw muna ang gumamit. Kasi sabi ko nga, bawal po dito yung mga kwentong barbero. Mahirap pong mag-share na ikaw mismo hindi gumagamit ng produkto. Sabihin mo, ay Mari, grabe, ang ganda ng C24/7 sa Rayuma. Tapos ikaw naman hila-hila mo ang tuhod mo sa Rayuma. Makakabenta ka ba? Hindi. Ha? Kaya ito pong produkto na to, 5 box ng C24/7 po yan. Naku, gamitin mo na. Pero ito, baka sabihin naman ng iba, ay, sige, gagamitin ko na Lani, pero 5 yan. May 4 pang matitira. Yun na lang ang ibebenta ko. Nako, wag na rin. Bakit? Kasi lagi nga nating sinasabi dito, health is wealth. Paano kung halimbawa, ikaw pa nga ang breadwinner ng pamilya mo? Paano kung nagkasakit ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo? Ang tanong, sino ang gagastos? Ba't ako? Pamilya mo nga eh. Ha, hindi na naman kayo nakikinig. Pamilya mo. So, kayo rin ang gagastos. Sabi ko nga kanina, prevention is cheaper than cure. Mas murang lumaklak mag-prevent kaysa magpa-hospital. So, kaysa ibang tao ang tulungan mo maging healthy, ibenta mo sa iba, naku, wag na po, ipagamit mo na lang sa pamilya. Natulungan mo pa sila. Tama po ba? Yes, kaya wag nyo nang pag-interesan na ibenta yan, ha? Kasi bakit? Bawing-bawi na kayo sa mga susunod na benefit. Bibigyan po namin kayo ng 200,000 worth ng personal accident insurance. O, ang tanong ngayon, sino tinong gusto ng 200,000 pesos? Pakita sa mga kamay. O, may mga nagtataas ng kamay, 3 eh. Ito ngayon ang requirement, ha? Simple lang ang unang requirement. Ang unang requirement is dapat maraming tao. Mas marami pa dito, standing. Pangalawang requirement is dapat may kulay ang ilaw. Anong kulay ng ilaw? Dilaw. Oo, dilaw ang kailangang kulay ng ilaw. At pangatlong requirement is dapat may umiiyak. Oo, at ang iniiyakan yun, 3 nagtaas ng kamay. Ha, bakit? Kasi makukuha mo lang yan pag ikaw ay kinuha na ni Lord. Ha, kaya wag yung pag-interesan. Dahil ito po ay accident insurance. At alam nyo ba, hindi lang yan, may bonus ka pa na 10,000 burial assistance. Oy, talaga namang bonus yan. Bakit? Kasi di ba nagdadrive ako. Ay naku, minsan hinaharang-harang ako. Yung may mga tali-tali pang ganyan para hindi ka talaga makalagpas. Tapos may mga yung Milo, nagpromotan yung mga lata-lata, may mga tabo-tabo. Hindi ka palalagpasin. Bakit? Kasi kailangan nila ng abuloy. Minsan nga 1 buwan na akong dumadaan doon eh. Pero hindi pa rin naililibing. Wala nang mailuha yung mga kamag-anak. Dugo na. Hindi pa naililibing. Nako, pero pag kayo nag-member ng AIM Global at kinuha ka ni Lord sa aksidente, nako, ang iyak ng mahal mo sa buhay, maikli lang. Gaano kaikli? Ganto. Huhu. Wow, parang Pasko. Kulang na lang. Ho-ho. Bakit gano'ng kaikli? Ay, nako, kasi nagmamadali yan. Ilibing na yan para makuha na ang 210,000. Kaya ang mga mahal nyo sa buhay, ganyan ang mga itsura. Ang sasaya. Bakit? Kasi wala ka na. The joke. Kasi may naiwan ka. Aba, yung iba nga kinukuha nila doon nung iniiwan. Utang. O, pag ikaw kinuha ni Lord sa aksidente, magkakaroon ka ng 210,000. Pero ito ba, meron pa tayong 10,000 medical reimbursement. Ito naman po yung mga tipong aksidente na namimedya-medyahan ka lang. Well, syempre, katulad dito sa AIM Global, minsan ginagabi ka talaga ng uwi. May asong gala. Bigla kang kinagat ng aso. Ang nagastos mo, 2,000. Magkano ngayon ang i-reimburse mo? Anong 10? Kaya nga siya tinawag na medical reimbursement, ikaw ang gagastos, i-reimburse mo lang. Kung magkano yung nagastos mo, yun din ang babayaran
sa'yo. Pero eto, reimbursement, ha? Gagastos ka muna. Huwag ka pupunta ditong duguan. Ha? Malinaw na malinaw. Magpa-check up ka muna. Ayusin mo lahat. Ipon-ipunin mo lahat ng mga resibo mo. Saka mo ibigay sa third floor. Saka yun i-reimburse sa'yo. Ang good thing, kahit 2,000 lang yan, yung 10,000 na yan, iyan po ay good for 1 year. Consumable. Iba-budget mo lang. Ha? Kaya kung 2,000 ang una mong nagastos, magkano na lang ang natitira? O, kaya tansya-tansya lang. Ha? Bago aksidente. Okay? And meron din tayong 50,000 murder or assault. Ito naman yung mga tipong halimbawa. Member ka na nga. Siyempre, dito sa AIM Global, dapat palaging positive. Yung mga kapitbahay mo, mga hindi pa member, mga nuknukan ng negative. Nagsasaksakan silang ganyan. Sumigaw ka ngayon. Kapayapaan. Ay, nagsasaksakan, nasaksak ka. O yan, dahil bayani ka, may 50,000 ka. Ay, nako, pero wag kami masyado matutuwang gamitin to, ha? Ito po ay protection lang natin habang ginagawa ang negosyo. Malinaw po ba tayo mga kapatid? Yes, kasi magne-negosyo pa tayo, bibigyan ka pa namin ng business kit. Nandiyan po lahat ng mga dinaldal ko kanina at bibigyan po namin kayo ng ATM card para dito nyo po kukunin ang inyong mga komisyon. Ang good news po, ang ATM card natin, pag local, ang accredited bank po natin ay BDO. Magkano ang processing fee doon, mga kapatid? Ano 500? May tubo ka. 200 pesos lang, ha? At kapag international ang makuha mo mga business partners, ang accredited bank po natin doon is China Trust. Magkano naman po ang processing fee? 500 pesos, okay? At magkakaroon ka rin ng sarili mong website. Kasi sabi ko nga kanina, even sa traditional business, dapat maayos ang inventory mo. Nakasulat lahat yan. Ang in and out, ang mga kinita mo. Ang good news with AIM Global, hindi mo na kailangan magsusulat. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng sarili mong website. Sa website mo, parang Facebook lang yan, may username, password ka, at dito mo makikita kung ano yung mga binibili, sino yung bumili, kailan binili, at kung magkano ang kinita mo. At pag may nakita kang kita, ikaw mismo ang magta-transfer niyan papunta sa iyong ATM card. Kaya ang good news, kapag may nakita kang kita mo ngayon, pwede mong i-withdraw ngayon. And after 24 hours, nandun na po yan sa iyong ATM card. Maganda po ba yan, mga kapatid? Yes, and magkakaroon kayo ng lifetime na 25% to 50% discount sa ating mga produkto at magkakaroon ka pa ng free medical check-up. Kasi nga ang pinopromote natin dito is good health. Aba, nakakahiya naman. Papromote ka pa ng good health, ikaw mismo ay walang good health. Diba, magpapromote ka ng C24/7. Grabe, Mari, ang ganda nito. Ay, bibili ba sa iyo? Hindi, ha? Kaya bago ka mag-promote ng good health, siguraduhin mo muna ikaw ay may good health. Libre naman na yan. Kasama na yan sa 7980. At eto yung pinakamaganda, yung transferable scholarship certificate. Sabi ko nga kanina, transferable. Hindi necessary na ikaw ang bumili ng package is ikaw din ang gagamit. Pwede mong ipamigay kahit kanino. Pwede mo ibigay sa anak, sa pamangkin, sa inaanak, at kahit sa aanakan mo pa lang. O bakit naman? Kasi pangalawang feature niyan, walang expiration date. Hindi rin necessary na ngayon mo siya binili. Is dapat this school year, kailangan mo nang gamitin. Hindi. Kung kailan gagamitin ng bata, saka mo lang ipe-present doon sa accredited school ng AIM Global. At eto pa ang good news. Sabi ko nga, kahit aanakan mo pa lang, aba, hindi ka pa sigurado kung yan ay matalino. Diba? Paano kung halimbawa, iyon ay bonak. Alam mo yung mga bonak? Mga bobong anak. Ay, nako. Pasok na pasok yan sa scholarship program ng AIM Global. Bakit? Kasi kalimitan sa ibang scholarship, ano kailangan? Kailangan matalino. Dito sa AIM Global, ang kailangan lang ay matalino. Bakit? Kasi ano, ang requirement grade? 75. Passing grade lang. At imagine mo, 75 eskwela. Ay, nako, dito lang yan sa AIM Global. Ha? Kaya mga kapatid,
Eto ngayon, ang kapalit ng ating 7980. May 6,000 worth na product ka, insured ka, may negosyo ka, may free medical check-up ka pa, may scholarship certificate ka pa. Ang tanong ngayon, panalo po ba o panalong panalo? Sulit po ba o sulit na sulit? Aba, talaga naman, kasi uulit-ulitin ko talaga to. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Negosyo. At ano ulit ang counterpart ng negosyo? Kapag nagnegosyo ka, anong kasunod? Dapat titignan mo ang ROI. And speaking of ROI, alam niyo po ba sa Jollibee, magkano ang puhunan dyan? May nakakaalam ba? Magkano? 35 million. And alam niyo po ba, according sa feasibility study ng Jollibee, it will take you 5 years bago mo mabawi ang 35 million mo. Ibig sabihin, on the 6th year, that's the time saka ka palang kikita. Ang good news dito with AIM Global sa 7980, bawi po ba o bawing-bawi? Nagnegosyo ka na ba? Wala pa. Bumili ka pa lang ng package, nabawi mo na ang puhunan mo. Kaya ang tanong ngayon, maganda po ba ang negosyo natin? Yes, kasi wala ka pa negosyo. So, nandito na rin tayo. Pag-usapan na natin, paano nga ba tayo kikita? Unang-una, meron po tayong tinatawag na direct selling. So, since may 25% discount ka na to 50% discount, pwede ka nang magbenta, benta. O, eto, since marami kayo ngayon, and first time ko marketing plan ngayon, bibigyan ko kayo ng tip na kung gusto nyong makabenta ng marami, kumita na maganda sa number 1, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. Kung gusto nyong kumita ng marami, kung gusto nyong makabenta ng maganda, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. At kung gusto nyong makabenta ng marami, naku, simple lang ang kailangan nyong gawin. Tinitignan ko yung nakikinig kayo. Anong kailangan nyong gawin? Gaano ka simple? Kailangan kung gusto mo makabenta ng marami, ay huwag kang magbenta. Ang labo, no? Para makabenta ng marami, huwag kang magbenta. Bakit? Kasi kanina papaulit-ulit ko itong sinasabi, ang negosyo po natin, hindi naman to selling. Ang negosyo po natin, it's more on sharing. Kaya nga number 1 rule is dapat ikaw muna ang gumamit. Baka mamaya sabihin mo, ay naku Lani, kaya lang hindi naman ako magaling magbenta, hindi ko forte yung mga dal-dal-dal na yan. Naku, ako po'y mahiyaing tao, kaya hindi ko linya yan. Ay naku, kung sasabihin mong hindi mo linya to, dahil ikaw ay mahiyain, naku, kayo na lang tanungin ko andito nga sila ngayon. Tatanungin ko kayo, sino ba ang hindi kayang magsalita bukod sa mahiyain? Sila. Pero ang tanong, nako, yung mga yan, ma-challenge kayo, makakabenta yan ng marami. Bakit? Eto, pansinin nyo, maghanap kayo. Dadami sila dito. Maghanap kayo ng mga katulad nila. Pero ito, ang requirement, kailangan nuknukan ng itim. At anong produkto ang kailangan ipagamit? At kapag pinagamit ng white light, ilagay mo sa plaza. Alam na mga kapitbahay ng mga yan, iyan ay nuknukan ng itim. Kulay kamagong. After 1 month na gumamit ng white light, parang kinatam. Pumusyaw ang kulay. Pag nilagay mo sa plaza, ang tanong, yung mga kapitbahay, magtataka ba kung paano pumuti? At pag nagtaka kung paano pumuti, sa palagay nyo, susubok ng ating produkto. At kapag sumubok ng produkto, kumita ka ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mahiyain. Sila nga Tama po ba mga kapatid? Pero ito mga yan, sabi mo, sige, kasi yung mga yan, nandito sa head office. Lumalabas ng bahay. Hindi ako lumalabas ng bahay. Sige, kung ayaw mo talagang gawin ang number 1, ayaw mo magbenta-benta, pero malamang may kakilala ka na magaling magbenta. Sino yung mga kakilala mo magagaling magbenta? Di yung mga mahihilig sa direct selling. Sino yung mga mahihilig sa direct selling? Di yung mga nag-iibo, nagbo-boardwalk, nagnanata siya. Yung pagbukas mo ng bag, nandun na to, sino, longganisa, ilaw, dala, lahat.
talaga. Ibinibenta, ay yung mga yan ang kunin mo. May 25% ka naman to 50% discount. Pwede mong hati-hatiin yan. Negosyo mo naman to basta ang policy natin, bawal mag-overprice and bawal mag-under price. Sabihin na lang natin, kapatid mo, ang galing-galing magbenta. Since kung 25% ang nasa iyo, gawin natin, kapatid mo naman yan, 15% na lang sa kanya. Sa'yo ang 10%. Okay lang yan, namuhunan ka lang naman, wala ka naman ng effort. At kapatid mo naman yan. Pero kung sabihin na lang natin, best friend mo, ang galing talaga magbenta, di baliktarin mo, best friend mo lang naman yan, 10% na lang sa kanya, sa'yo ang 15%. Eto ngayon, ang pinakamagagaling din magbenta, yung mga kapitbahay mong chismosa. Di ba, inaaway-away ka palagi. Makipagbati ka na, sabihin mo, 2014 na, bati na tayo. Kesa ako ang ichinichismis mo, itong si 24/7 na lang, ang chismis mo. Bakit? Kasi kikita tayo na maganda dito. Payaya, maling kita. Bibigyan kita ng 2% at akin ang 23%. Uy, magandang hatian yan. Bakit? Kasi nakatulong ka na. Nakaganti ka pa. Joke lang ha. Huwag niyong gagawin yan. Ang sama na ugali mo. Eto po ang pinakamagandang hatian dyan. 10-15. Okay, pero ito, kung di mo talaga gusto ang number 1, edi wag, number 2 ka na lang. Yung tinatawag na direct referral bonus. Dito, for every time may na-refer ka, direct, ikaw ang nag-refer ha, hindi yung katabi mo. Okay, direct referral, magkakaroon ka ng bonus. Magkano ang bonus? Paano kumita ng maraming 500 pesos? Naku, bibigyan ko ulit kayo ng tip. Paano ba kikita ng 500 pesos? 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Una, dapat mag-imbita ka. Ayan na nga bang sinasabi. Mag-imbita. Ang hirap niyang mag-imbita. Ay, naku mga kapatid, kaya ka nahihirapan mag-imbita kasi malamang nag-iimbita ka pa lang, nagpapaliwanag ka na. Kasi kadalasan, gantong nangyayari, umaming kayo. Tatanungin niya, sasabihin mo ngayon, uy, grabe Mare, ang ganda ng negosyo ko. Tignan mo. Ano isasagot naman sa'yo nung tinatanong mo? Ano ba yung negosyo mo? Sasagot ka naman, Ames Globals. Nako, mali pa, kumpanya pala. Di talaga sasama. Tinanong ka na naman, ano ba yung Ames Globals mo? Ay, naku, grabe, ang galing ng kapartner nun. Nature's Way. Tumama ka naman. Tatanungin ka na naman, ano naman yung Nature's Way na yan? Ay, naku, grabe, ang ganda ng produkto nun. C24/7. Ano naman, gano'n naman kaganda yung C24/7 na yan. Paano malalaman? Ay, naku, basta Mare, magdala ka ng 7980, magkakaroon ka ng C24/7. Ay, nako kapatid, pag eto na nabanggit mo, malamang kahit walang sakit ang iniimbita mo, kukumbulsyonin. Magkakatipos. Kaya, wag niyong mababanggit-banggit yan. Kasi kapatid, nako, magkaiba po ang presentasyon sa imbitasyon. Pag ikaw ay nag-iimbita, 4 na letra lang tatandaan mo. Ano yun? KISS. K-I-S-S. Keep it short and simple. Huwag kang magpapaliwanag. Huwag kada tanong ng kliyente mo, ikaw naman ay sagot ng sagot. Ito lang ang script na tatandaan mo. Isulat nyo. Kailangan tandaan nyo tong script na to. Ito ngayon, dapat excited ka. Uy, Mare, grabe! Ang ganda ng negosyo ko! Tignan mong mabuti. Kung magugustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi naman, okay lang. Ang importante kasi sa akin, makita mo ang negosyo ko. Kasi sobrang ganda talaga niya. Pati speakers. Mamaya ang bayad. Anong pangalawa at pangatlong gagawin nyo? Yan lang. Tatawag papalakpak. Mahirap ba yan? Subukan mong tumawag pumalakpak sa baba ng AIC. Kikita kang 500? Hindi, mandaluyong ang bagsak mo. Pero dito sa M Global, anong kailangan mo lang gawin? Mag-imbita, tumawa at pumalakpak. At kapag yung inimbita mo, bumili ng package 7980, magkakaroon ka ng 500. Pero ito, dito kami kumikita ng malaki. Sa number 3, yung tinatawag na sales matching bonus. Dito, for every sales match, magkakaroon ka ng
bonus. Mga tat. Ulit, for every sales match, magkakaroon ka ng bonus. Magkano ang bonus? O, yung iba, kung kanina nanlalaki ang mga mata sa 7980, abang ngayon, nanlisisingkit na naman ang mga mata. Ay, nako, tinititigan yung katabi. Ay, nako, friend. Alam ko na yan. Sales matching bonus. Narinig ko na yan eh. Yan yung mga bilog-bilog. Ay, nako mga first-timers, kung iniisip mo na ito yung bilog-bilog, nagkakamali ka. Bakit? Kasi ito po ay square. Kaya kapag ikaw ay nag-join, magkakaroon ka ng sarili mong DTC. O, ikaw ngayon yan. Bubuo ka ng left sales force mo and right sales force. O, ang gagawin mo lang muna ay gagawin mo yung number 2. Anong 1? Number 2. Mag-iimbita ka muna, tatawa at papalakpak. O, halimbawa, inimbita mo ngayon si friend A. Nakitawa, nakipalakpak at bumili ng package. Magkano kinita mo? The next day, nag-imbita ka na naman. Si friend B, nakitawa din siya, nakipalakpak. O, at bumili ng package. Magkano kinita mo? At ang sabi ng company, for every sales match, magkakaroon ka ng? Hindi. For every sales match, magkakaroon ka ng bonus. Ha? Mukha kang 1.5. At magkano ang bonus? 1.5. So, ibig sabihin sa dalawang tao na inimbitahan mo at bumili ng package, magkano lahat ang kinita mo? 2.5. Eh, syempre si A, hindi naman papayag yan. Kaya nga bumili ng package kasi gusto ring mag-negosyo. Gagawin din niya yung ginawa mo. Bubuo rin siya na kanyang left and right. Inimbita niya ngayon si W at si X. So si A, kumita na rin siya ng 500, 500 and 1.5. So si A, meron na rin siyang 2.5. Etong si B ngayon, matigas ang ulo. Anong sabi ko kanina? Gamitin ang produkto. Ang ginawa, ibinenta. Kaya ngayon si B ay comatose. Kaya siguraduhin gagamit ka ng produkto. Kaya eto ngayon, ang tanong, marami kasi nagsasabi, ay nako, baka naman yung negosyo mo, ginawa mo lang square yung bilog, yan din yan eh. Ay nako, alam ko na yung mga ganyan, una-unahan lang yan. Ang mga kumikita lang yan sa mga ganyang negosyo, yung mga nauna, kayo, mga nauna na kayo, kaya kayo lang ang yayaman sa negosyo na to. Kami, ngayon lang naimbitahan ako, hindi na kami yayaman. Ay nako, kung yan ang nasa isip mo, mali na isipin yan. Bakit? Kasi tignan nyo sa senaryo na to sabihin na lang natin, itong grupo na to, lumaki, nagrekrutan. Si A ngayon, lumaki ang organization, si B, comatose pa rin. Ang tanong, sino ba ang naunang mag-member? Si U o si A? Hindi lahat sumasagot. Mukhang hindi nakakasunod. Uulitin ko ang tanong. Sino una nag-member? Si U o si A? Ulit. Sino una nag-member? Si U o si A? Sino una nag-member? Si U o si A? Sino una nag-member? Si U o si A? Pero sino mas malaki ang kita? Si U o si A? Sino ulit ang mas malaking kita? Si U o si A? Pero sino ang nauna? Si U o si A? Kaya hindi po totoo ang chismis. Na ang mga kumikita lang dito ay yung mga nauna. Alam niyo po ba, ang network marketing, this is a fair business. Bakit? Kasi kung ano ang tinatrabaho mo, yun din ang babayaran sa'yo. Malinaw po ba tayo doon, mga kapatid? Yes, syempre ngayon, si U naiingkit na, si A Millionaires Club na, si B comatose pa rin, kaya ang ginawa niya, pinalaklak ng bida at colleges na buhay. Kaya si B, nakakuha na rin siya ng tao, nakuha niya si Y at si Z. Kaya si U ngayon, sabi nga ng company, isa sa left, isa sa right, magkakaroon ka ng 1.5. Isa sa left, isa sa right, magkakaroon ka ng 1.5. Ay, nako, yung iba naniningkit pa rin. Ang lagi sila sabi, nako, sige na, hindi na yan una-unahan. Pero, paano ngayon kapag wala nang na-recruit? Paano ngayon kung lahat ng kapitbahay ko, member na? Ang tanong, wala na na-join. Kikita pa ba ng 1.5? Lakas ng loob sumagot ng mga members. Pero alam niyo po ba, mga first-timers, sa ibang kumpanya, kapag wala ng recruitment na nangyayari, bentahan ng package, wala na nagme-member, wala ka na ring
kita. Pero ang good news with AIM Global, meron pa rin. Bakit? Kasi ang nagmamatch po sa atin is yung tinatawag na points. Na ang sabi ng company, pag may 1,200 points ka sa left at may 1,200 points ka sa right, magkakaroon ka ng 1,500. Ang global package po natin ay equivalent sa 1,200 points. At lahat po ng ating mga products ay may corresponding ding points. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang gawin, sabihin na lang natin, wala nang nag-recruit dito. 6 lang talaga sila. O, ang tanong, may 1,500 ka ba ba? Yes, ang gawin mo lang, takot-takutin mo lang yung mga yan. Pag di kayo minom ng produkto, bukas kukunin na kayo ni Lord. De, joke lang. Hindi mo lang gawin yun. Kasi bakit? Kahit mag-check ka sa YouTube, napakarami po ng testimonials. Even international market po natin, napakarami pong natulungan ng ating mga produkto. Kahit kayo na lang tanungin ko, ang isang cancer patient, gumaling, natulungan ng C24/7, sa palagay niyo po ba, titigil sila sa paggamit? Hindi, syempre hindi siya papayag na bumalik yung kanyang cancer. Kaya kahit hindi mo sabihan yan, gagamit at gagamit at gagamit ng produkto. At habang gumagamit ng produkto ay mayroong points. At kada may 1,200 points left and right, magkakaroon ka ng 1,500. Gusto niyo po ba yun? Yung ina-armalite kayo ng 1,500? Yes, pero eto, mas papakita ko na lahat ng worst scenario. What if ang nangyari ngayon, isa lang ang naniwala sa'yo? Ayan, isa lang. Ang tanong, may kita ka pa ba? O, magkano? Ba't sabi na nag-imbita sa'yo, payaman? 500 lang pala. Okay? So, alam niyo po, ang good news with AIM Global, meron pa tayong pang-apat. Ano yung pang-apat na kitaan natin? Yung tinatawag na Unilevel Sales Bonus. At ang pinag-uusapan po dito is more on anong products? Ang linaw-linaw na sulat ko. Pasensya na po kayo. Ganyan po talaga. Kasi sabi nga ng training team, kapag daw pangit ang sulat, kabaliktaran ng itsura. Kaya kapag pangit, gandahan ang sulat. Rebates po yan. Okay? Kaya kahit isa lang ang naimbita mo, nako, yan ay babasahin ng computer as your first level at lahat ng bibili niyan, magkakaroon ka ng 10% rebates. O, sabihin na lang natin, si A, nag-imbita. Aba, isa lang din ang naniwala sa kanya. O, kahit isa lang din yan, second level mo na yan, lahat ng bibili niyan, magkakaroon ka ng 5% rebates. Si B, nag-imbita. Aba, isa lang din ang naniwala. Si C, o, kahit isa lang yan, third level mo yan, at lahat ng bibili niyan, magkakaroon ka ng 5% rebates. Hanggang 10th level po yan, mga kapatid. Magkakaroon ka ng 5% rebates. O, tapatan tayo, mga kapatid, 5%, 10% rebates. Ang tanong, malaki, maliit? May nagsasabing malaki. Sige nga, anong maipambibili mo ng 5%? Pag may discount sa mall, bumibili ka pa ng 5% discount. Hindi. Naghihintay ka ng 50%. Tama ba? Tama na tayo. To be honest, mga kapatid, ang 5%, 10% iyan po ay maliit. Maliit lang po yan. Pero lagi nga nating sinasabi, dito sa negosyo natin, sinusunod natin yung principle ng mga Chinese. Ano lagi sinasabi ng mga Chinese? Iyan, kahit liit kita, kapag naman dumadami ang bumibili, lumalaki ang kita. Kasi sabihin na lang natin, ibahin natin ang senaryo. Ito ngayon ikaw, na perfect mo yung network mo. First level mo, ilan? 2. Second level, yung 2 nag-ibita ng 2, ilan na? 4. Yung 4 nag-ibita ng 2, ilan na? Anong walo? Yung wala nag-imbita ng 2, ilan na? 16. Yung 16 nag-imbita ng 2, ilan na? 32. Yung 32 nag-imbita ng 2, 64. Yung 64 nag-imbita ng 2, 128. Yung 128 nag-imbita ng 2, 256. Yung 256 nag-imbita ng 2. Basta nagkakaintindihan tayo, ha? 512. Yung 512 nag-imbita ng 2, 1,024. And since magaling kayo sa math, mula first level hanggang 10th level, add. Wag na. Sabihin na natin, 2,000 tao lahat yan. Mula first level mo hanggang 10th level, sabihin na lang natin, worst scenario, bumili ng kape, ng live-in. Ang rebates po natin sa live-in, magkano mga members? 2 pesos and 50 centavos. Maliit lang po yan. Pero imagine niyo, first level to 10th level, worst scenario, bumili ng kape.
2,000. Magkano kinita mo? Ang tanong ngayon, 5,000. Malaki, maliit? Sa iba, malaki. Sa iba, maliit. Pero ito ngayon, ang magic dyan. Ang sabi ko nga kanina, worst scenario. Isang box lang po ang 250. Ang tanong, ilang sachet ba meron ng isang box? 20. Ilang buwan meron, ilang araw meron ng isang buwan? 30 days. Kaya worst scenario pa, paano mo napaabot ang 20 sachet ng 30 days? Binudbud mo siguro sa mata mo. Kaya hindi naubos. Kasi alam niyo po ba, sa amin na lang, sa bahay po namin, ang 2 box ng Liven, ilan nga ba? Sa loob po ng 1 linggo na lang. Sa loob ng 1 linggo, nakaka-6 po kaming box. Ganun po talaga kami ka-addict sa kape. Sabihin na lang natin, 1 box na lang sa 1 linggo. Kasi kami 6. Sabihin na lang natin, 1 box kayo sa 1 linggo. Ilang linggo meron ng 1 buwan? 4. Magkano ngayon yan? 20,000. Ang tanong, malaki, maliit? Malaki na yan. At ito pang isa pang tanong. Yung first level mo, kilala mo. Pero yung second level mo, hanggang 10th level mo, kilala mo pa ba yan? Kumita ka ng 20,000, hindi mo nakilala yung mga bumibili. Paano kung may lumabas yan taga Hong Kong, may lumabas yan taga Singapore, may lumabas yan sa US? O gusto nyo po ba yun, ina-armalite kayo ng mga rebates? Ito na po ngayon yung sinasabi na kumikita ka ng pera nang wala kang ginagawa. Hindi pa yan. Pang-5, stair step. Ito naman po, kung gusto mo pang tumaas ang iyong komisyon, kailangan tumaas din ng iyong posisyon. Unang posisyon, distributor, silver executive, gold executive, global ambassador. Pag ikaw ay distributor, magkano kita mo? Wala. Malinaw yan. Wala ka mo nakita sa number 5. Pero, pwede ka nang kumita mula number 1 hanggang number 4. Malinaw po ba tayo mga kapatid? Yes. Pero pag ikaw, naging silver executive, may additional ka ng 10% rebates. Ibig sabihin, kung sa uni level pa lang, kumita ka na ng 20,000, sa Liven pa lang, at 10% po yan. Pag naging silver executive ka, may additional ka na namang 20,000. Kaya, asamin niyo po na tumaas ang inyong posisyon. At kapag ikaw gold executive, additional 20%, and global ambassador, additional 30%. Sige, aasamin namin yan. Pero ang tanong, paano ba kami mapopromote? Para maging silver executive, kailangan nyo ng 10 global points. Paano po yun? Sa C24/7 na lang. Ang 1 point po nun, ilang box? 5. Ibig sabihin, kung gusto mo maka 10 points, ilang box? 50 boxes. Ang tanong, para ma-promote, lalaklakin mo ba lahat yan? Hindi mo kaya yan. Baka ilang taon na, hindi ka pa silver. Pero ang good news po dyan, yan 10 global points, iyan po ay group accumulation points. Ibig sabihin, iyan po ay points mo at points ng grupo mo. Kaya kung sasabihin mo, ay naku Lani, sige, ang ganda ng kitaan nyo, kaya lang hindi ko talaga linya yan busy ako. Ay nako, kung sasabihin mo na hindi mo linya to at busy ka, simple lang ang negosyo na to. Ang kailangan mo lang gawin is maghanap ka ng mga taong hindi busy. Lahat ng points ng mga yan papasok sa'yo. Baka mamaya sabihin mo, ay naku Lani, sige, linya ko yan, magaling ako dyan, kaya lang wala akong time. Di simple lang, kung wala kang time, maghanap ka ng mga taong maraming time. Pag sila na nagbenta, lahat ng points na naman ay aakyat sa'yo. Kaya wala ka ng rason. Okay? And para maging gold executive, 100 global points, global ambassador, 1,000 global points. Tapos na. Okay. Ang tanong ngayon, mga kapatid, maganda po ba ang ating mga products? Yes!
Nako, alam ko na naman. Sagot ng mga members naman yan. Ang gusto ko marinig is yung sagot ng mga first-timers. Okay? So, ang tanong ngayon, mga first-timers, maganda po ba ang ating mga products? Yes! Maganda po ba ang ating package? Yes! Maganda po ba? Sa AIM Global. Definitely, ito pong negosyo na to ay pagtutulong-tulong-tulungan po natin. Okay? At pangalawa, bakit po namin pinapalakpakan yung mga tumayo? Kasi ngayon pa lang po, naku, kino-congratulate na namin yung mga tumayo kasi kayo po ay pumasa sa unang step ng pagyaman. Oh, totoo po yun. Bakit? Sa libro na yan, there are 4 pillars of success. Kung gusto mo daw maging successful, dapat pagdaanan mo yung 4 na step. At yung mga tumayo, nako, nakapasa na po sila dun sa unang step. Ano yung unang step? You have to decide. Nag-decide na po sila. Kasi bakit yun ang unang requirement para maging successful? O, tanungin ko na lang kayo. Sa inyo namang galing ang sagot. Kung halimbawa, mamaya pagkatapos ng seminar, syempre, uuwi na kayo. O, papara ka ngayon para makauwi. At pag para mo, eto ngayon, pag tinanong ka ng driver, o, saan ka pupunta? Eto ang isasagot nyo, ha? O, saan ka pupunta? Undecided pa eh. O, ang tanong, kung yun ang isasagot mo doon sa driver, makakauwi ka ba? O, ganun din po sa pagkita ng pera, mga kapatid. Kung hanggang ngayon, ikaw ay undecided na mabago ang takbo ng 2014 mo, kapatid, wala talagang magbabago. Kaya kailangan ngayon pa lang ay mag-decide ka na. Pero syempre, sabi ko nga, unang step lang yan. Kung gusto mo talagang bumuhos, tumoda na ang pagyaman mo, kailangan gawin mo yung pangalawang step. Ano yung pangalawang step? You have to take action of your decision. Kasi parang ganito lang po yan. Sa mga mag-asawa na lang, example, sabihin na lang natin, nag-decide na kayo'y magkaanak. O nag-intay ng takip silim ng gabi. Kaya lang, pagdating ng gabi, aba, wala namang action na nangyari. Nagtitigan lang. Ang tanong ngayon, magkakaanak kaya? O ganun din po sa pagkita ng pera. Kahit decided ka na, pero wala ka namang ginagawa, hindi ka pa rin kikita. Wala pa rin magbabago. Kasi kapatid, nasa Bible po yan. Sabi sa James, faith without work is dead. Kahit manalangin ka na manalangin, Lord, gusto ko na pong yumamang. Paggising mo naman sa umaga, nga, puro ka look up. Oh, kikita ka ba? Hindi. Kaya ganun din po sa pagkita ng pera. Kung decided ka na, kapatid, umaksyon ka na. At kailan ka action? Ngayon na. Bakit kasi ang buhay po natin maikli lang? Gano'ng kaikli? 3 letra lang po yan. Ano yung 3 letra na yon? B, C, D. Ano yung B? Saka nag-umpisa? Yun. Birthday. Ano yung D? Oh, syempre, doon ka matatapos. Death day. Ano ngayon yung C? C24. Hindi. Ano yung C? Aba, wag naman sana yung ikay nabuhay at ikay namatay din. Aba, wala man lang nangyari. Ano yung C? Anong cancer? Patay ka na kagad mo. Ano yung C? It's the choice you make. Sabi nga, our destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. At para matulungan kayo na magkaroon ng magandang choice, dapat i-consider nyo rin yung isa pang C. Sino yung isa pang C? Christ. Kasi kung si Lord, si Christ, ipinaubaya niya yung buhay niyan para sa atin, para mailagtas tayo. Ano pa kaya kapatid ang 7980? Ipaubaya mo na yan para naman sa pamilya mo. Tama po ba? Kaya para
mas matulungan kayo makagawa ng magandang C. Ay nako, napaka-bless niyo po ngayon. May tatawagin akong isang tao para i-inspire ang bawat isa sa atin. Siya po lang naman ay isa sa top 20 ng ating company. Ibig sabihin, kumikita po to, pinakamababa niya is 1 million per month. At para i-inspire ang bawat isa sa atin, syempre, para mas ganahan siya, kailangan ng pag-welcome naman natin sa kanya ay bonggang-bongga. Gaano ka bongga yan? O, yung traditional clap natin yun, ha? Okay, so, sandali. Rene. Okay, so kailangan i-welcome po natin siya ng bonggang-bongga. Gaano ka bongga? Gano'n ka bongga? O, yung traditional clap natin yun. O, pag sinabi kong 1 milyon, alam nyo na yan, ha? So, practicein muna natin. 1 milyon! Ang dami ko sinabi, yan na yung milyon. Ha? Kailangan todo, kasi alam nyo po ba, sa pagpalakpak pa lang, malalaman na po dyan kung payaman ka ba ngayong 2014 o hindi. Bakit? Kasi pag mahinang palakpak, mahina rin ang pasok ng pera. Ha? Kasi the more na mas malakas ang pagpalakpak mo, the more na mas malakas ang pagpasok ng biyaya sa bulsa mo. Aba, bakit? Kasi kapag daw ikaw ay pumapalakpak, nagre-release ka ng mga positive energy at nakapagtataboy ka ng mga negative energy. Kaya titigan mo yung katabi mo. Titigan mo, patapos na. Nako, pag yan nawala pa, isa lang ang ibig sabihin yan. Isa yung negative energy. Kaya titigan mo ulit, titigan mo. Nakabisado mo na. Kaya kailangan itodo mo ang pagpalakpak mo para mapuno ng positive energy ang loob ng seminar room na to at maglayasan na lahat ng mga negative energy. Okay, kaya practicein na natin yan. 1 milyon! Ay, yan ang sinasabi. 3 milyon! At ito pa ang isa pang share ko. Sabi nga, kailangan sa pag-share ng positive energy, hindi sinasarili. Pag ganyan, sa iyo lang pumupunta, kailangan palabas. Para sumabog ng todo-todo ang positive energy. Okay, so practice. 1 milyon! 3 milyon! 5 milyon! Uy, sobra-sobra! Talaga na hapit. Since naghahapit kayo sa todo-todong biyaya, sige, itodo-todo na natin. Milyon palakpak para kay Mr. Ay, Bulo mo! Ay, hindi niya bakit palakpak niya. Tayo tayo mga kapatid. Tayo tayo. O, sige pa. Good morning. Magaling ba sila ni? Yes. Maganda? Yes. Cute? Yes. Sino may gusto? Available pa yan, available. Ha? So at least milyonaryo na yan, milyonarya na. May sasakyan. Yung problema niya dati, yung sasakyan niya, hindi niya alam i-drive. Kaya nagasgas. Kaya kung sino mahusay mag-drive, mag-volunteer, at maging partner na rin. Ha? So, sino first timer? Tas kamay. Ang dami, no? So, sa mga first timer, ganito lang po. 5 years ago, first timer din po ako. Pero mas maganda kayo ngayon, mas advantage kayo ngayon kasi di kayo inabot ng gutom. Nabot kami ng alauna ng madaling araw. Oh, alauna. Ngayon, kayo, madali lang eh. Alas 3 pa lang tayo, di ba? Tama? So, ngayon, ano naman ang natutunan? Pagbabago ng buhay. Tama ho ba? Okay lang magutom, okay lang napuyat, pero may nakita kang bago. Tama? So yung pagbabago na nakita mo sa buhay na para sa pangarap ng pamilya mo, okay lang ba na maglaan ka ng time? Tama ho ba? Guys, sa mga first timer, meron na po akong tanong. Sino po ba sa inyo ang may panalangin sa mga first timer? Ba't wala? Hindi kayo nanalangin? Opo. Gusto ko malaman. First timer, nanalangin ho ba kayo? Kasi po, yung panalangin nyo, yun ang sagot ngayon, ha? Yung katugunan ng panalangin ninyo ay ngayon. Naramdaman pa ninyo? Yes, kasi ganito po yan eh.
Lord, bigyan po niyo ako ng opportunity. Magiging malusog ang mahal ko sa buhay. Tama ho ba? Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Mapakain ko yung pamilya ko ng maayos. Tama ho ba? So, iba-ibang paraan ng panalangin na ang katugunan na hindi mo lang nararamdaman, baka ito na. Tama ho ba? Dapat, alisto ka. Dahil itong product na itong nalaman natin ngayon, ay siya po yung dahilan kung bakit nabago ang buhay namin. Konting kwento, kung bakit kami na-involve, mayroon kaming dating business. Business po namin, traditional drugstore. Ang pinuhunan ko, 3 million. Malaki ho ba 3 million? Nung pinuhunan namin 3 million, sinanla ko yung bahay. Wala kami puhunan wala kami pera. Kundi sinanla ko yung bahay ko, 3 million sa land bank. Yung bahay ko na almost 10 million, sinanla 3 million, mabilis. So, nagtayo ako ng drugstore in 2 years time, break-even lang po kami. Alam mo, break-even, kahira, tindira, pharmacist, driver, masahuran mo every 15 katapusan. So, after 2 years, na hindi na namin kayang sahuran yung aming mga empleyado, may katapat kami, Mercury. Kilala ho ba Mercury? Saan kami kukuha ng pansahod? Mangutang? Tama ho ba? Tama? Rediscount ng chiki. Ulit-ulit lang pong ginagawa namin yan. Rediscounting ng chiki hanggang sa lumaki na lumaki. One time, nag-decide po akong isara. Bakit? Stress na po kami. Masyado na po. Hindi namin alam yung mga decision namin, mali na pala. Nakuha nyo? Uy, may tumunog, oh. Pakikuha guard. So, saan ako? Ano sabi ko? Ha? Magsasara na? So, nung nagsara kami, kasi hindi namin kayang sahuran, ang empleyado ay dahil sa stress ng buhay, lahat ng mga ari-arian namin, nagulat na lang kami, hindi na sa amin. Mga sasakyan namin, hindi na sa amin. So dahil dyan, sa hindi ko ikinahiya na ikwento, dumating sa point na sa squatter area na kami nakatira. At ang malupit, nasa squatter area ka, napuputulan ka pa ng kurente. O masakit o sobrang sakit. Dating air condition, nakalitikpan ka lang, tapos wala, napuputol pa. Kaya masyadong sobrang awang-awa ko sarili ko. Kaya dahil dyan, sa hirap ng buhay na nangyari sa amin, lahat ng legal na naisip ko, gagawin ko. Tama ho ba? Legal. Yung bang dati kang magandang buhay, ngayon gusto mo mapakain ng pamilya mo ng legal, naisip ko magtinda ng ice cream. Legal ho ba? May license naman ako, may driver's license ako, pero wala na akong ida-drive. Mag-taxi driver. Legal ho ba? Ang pinakahuli kong naisip, hindi ko lang alam kung sasang-ayon kayo, mag-artista ako. Legal ho ba? Legal din? Pero hindi bagay, no? Ngayon na lang, joke lang. So, guys, ganito lang. Noong makita namin ang ImGlobal, 5 years ago, dito po nandilim paningin ko. Alam mo bakit? Ito. Nandilim paningin ko. Sa halagang, magkano? Dito po, 7,980. Oho, di ko alam kung kayo ay masaya ngayon, pero ako nandilim. Bakit? Walang kaming kapira-pera. Sa totoo na kwento, 2007, New Year, itlog na walang asin, walang kaming mautangan, wala nang malapitan. Ang buhay namin parang may kitong. Pag lumapit ako sa kumpare ko, pinagtataguan. Pero simple lang ang prinsipyo sa buhay. May kaibigan kang nawala, mayroon namang kaibigan nagmamahal sa'yo na hindi ka iwanan. Yung Diyos na nagmamahal sa'yo. Tama ho ba? Amen? Tama ba? Yes. O palapakan natin si Lord. Hindi kami niya iniwan. Sa magitan ng maikling panalangin, dinala po ako 5 years ago. Ang nagdala sa akin dito, doktor po ng misis ko. Doktor ng mga high blood. May mga high blood ho ba? So yun po. Nung dinala po ako, since na doktor siya, pinaniwalaan ko po. Nung pinakinggan ko 5 years ago, nakagandahan ako sa product. Gustong-gusto ko pong product. At ang problema lang, dito, saan ako kukuha? Tama? Pero simple lang din po ang aking prinsipyo. Mas gusto kong igawa ng paraan ang 780 kaysa 200,000. Tama ho ba? 300,000. Tama ho ba? Bakit? Pag na-stroke, datake ang mahal mo sa buhay, wala kang choice. Ipoproduce mo yan eh. Tama ba? Lahat ng paraan, igagawa mo ng paraan. Pag nasa hospital, nasa ICU ng mahal mo sa buhay. Tama ba?
Mas gusto kong igawa ng paraan ng 780. Kaya ang ginawa ko, nagbenta ng cellphone, 6,600. Opo. 6,600. Bininta ko po. Binta niyo mga cellphone niyo, pero aking ginawa po yun. Ha? Paraan po. Bakit? 780 ang sabi, pwede daw kumita ng 24,000 per day. Tama ho ba sa explanation? In-explain ba kanina? Maliwanag? Yes naman. So, nung nakita ko yan, sabi ko, 24,000 a day, samantala namuhunan ako 3 million, hindi ko kinita yung ganong 24,000 per day. Break even lang kami. Bakit hindi ko subukan ang 780 na kumita ng 24,000 at baka sakali yayaman ako at makakabawi? Tama ho ba? Tama? Ano lang naman yung 7,980? Tama ho ba? I-try ko, may produkto. Tama? Bawing-bawi naman, may scholarship. May insurance. Kung gusto mo talagang makabawi on the spot, maghiwa ka ng gulay, hiwain mo yung daliri mo, di may 10,000 ka. Di ba? Di bawing-bawi ka na. Di, joke lang po yun. Huwag nga gawin. Tama? So, nangyari, ginawa ko ng paraan. Ang malupit, ito. Yung pong katulong namin na 3 years walang sahod, dahil panahon ng kahirapan namin, walang sahod yung katulong namin, hindi namin nasahuran. Pero maganda ang treatment namin sa kanya, nung may gandang buhay namin, pinuring namin siyang pamilya. Pero, nung panahon ng kahirapan, ayaw niyang lumipat, baka daw maltratuhin siya. So, tiniis niya kahit walang sahod. Okay? 3 years. Ang ginawa, yung scholarship, di ba mayroon? Sa package, pinaaral namin, computer science. Yes, good news, nakagraduate, naka-uniform na siya. Siyempre, graduate na eh. Tama ba? Professional na siya as computer science. Sa halagang 7,980. Nagets nyo? So, bawi na ho ba ako? Hindi pa ako kumita. Tama? Hindi pa ako kumita. Pero, nabawi ko na sapagat yung katulong namin na nag-aral, nakagraduate, tuwang-tuwa ang pamilya. Maganda ba yung ganon? So, guys, ganito. Nung nakita ko po ang business, na sabi 24,000 a day, simple lang. Unang gagawin nyo, tip lang po ito. Dapat, pag-aralan ito. Ha? Pag-aralan ang system. Para kumita ng 24,000 a day. Tama ho ba? Alam niyo bakit? Simple lang. Mga anak ko po, hindi naman sa, yung babae ko, isa sa mga SPK Bureau dito. Cum laude, by profession. Nurse by profession, nag-graduate cum laude. Isa sa mga full-time na rin sa negosyo. Ngayon, ang tinuro ko sa kanya, aralin system. Tama? Ginawa namin to by heart, family. Ngayon, good news. Enjoy na enjoy sila sa buhay. Bakit? Kahit saan namin gustong pumunta, saan gustong kumain, nagagawa na mo namin. Bakit? Kasi because, inaral namin system, kumita ng ganito. Okay ba yung ganon? Ha? Okay ba yun? O, sinong first timer na hindi marunong mag-drive? Ha? First timer? O, sinong first timer na hindi marunong mag-drive? Ha? Sino? Hindi marunong mag-drive? Mayroon lang akong kunting demo, pero gusto ko iparamdam sa lahat ng first timer, ha? Para makita niyo yung future. Tama ha? Gusto ba niyo? O wag na, kasi baka naman antok na kayo, o kaya pagod na kayo. O hinto ko na. Idea ito na pwedeng ma-program ang isip niyo kung anong future na pwedeng mangyari niyo sa buhay niyo dito. Tama ho ba? Na hindi sayang yung time niyo. Hindi sayang yung time na nag-invite sa inyo. Tama ho ba? Nag-gets po niyo? Ano lang naman yung sabihin ko 15 minutes, dadagdag ko. Para makuha lang ninyo yung idea, para yung gusto niyo marating na pangarap ng pamilya niyo, tama? Mga pangarap ng pamilya niyo, ay maibibigay nyo. Tama ho ba? Tama? Kung ikaw mayaman, okay lang yun. Kasi may magandang sistema tayo. Kung ikaw mayaman, mag-invite ka ng mahirap. Ang mahirap na gumanda ang buhay, wala siyang magagawa kundi pasalamatan niya yung isang mayaman. Tama ho ba? Ikaw mayaman, ito mahirap, in-invite mo, tinarbaho, nakabili ng brand yung car, after 1 year, lubaki ang grupo, umiiyak, pasalamatan niya ang mayaman. Tama ho ba? Pero sa SM Mall, sa Mega Mall, sa lahat ng mga mall, wala ka makitang umiiyak
nasasabihin, yumaman po ako dahil tinuruan ako maging empleyado ni Henry C. Tama ho ba? Pero dito po guys, marami na pong umiiyak. Nagsimula sa 780, inaral ang system, at isang mayaman, dinala yung mahirap, nag-invite ng mahirap, lumaki ang grupo ng mahirap, yung mayaman nag-harvest ng kita. Okay ba yung ganon? May sistema? Maganda ba yung ganon? Guys, ganito. Nangyari po, na kung inaral mo ang business, pinagpuyatan mo, may website tayo, may sistema tayo, may mga training tayo, binabalik-balikan mo, pagkatapos mong magawa ng paraan ang 7 and 80, guys, wala kang choice. Matupad ang mga pangarap. Matupad ang pangarap. Totoo po yun. Bakit? Experience na po namin. Nangyayari po na minsan, ang tao lang kasi, yung iniisip mong duda. Tama ho ba? Alam mo, sabi, ang hirap niyan. Okay, sasampulan ko kayo. Sabihin natin, may yung isang mahirap na na-invite mo, humataw. Okay? Humataw ito. In 1 year, 1,000, nakabuo siya ng 1,000. Ito, nakabuo siya ng 1,000 sa left and right group niya. 1,000 sa left, 1,000 sa right. Tama? After 1 year, sasabihin ng isang mahirap, sandali, ang gagawin ko sa inyo kasi kayong 1,000, maging tamad kayo. Tamad. Kayo 1,000, maging tamad kayo. Ang goal ninyo 1 year, isang recruit. Sabi ng mga tamad sa kabila, yes, kaya namin yan. Isang taon, isang recruit, kaya namin. Tama ho ba? Kaya? Kayo matamad, kaya? O, kunyari lang tamad kayo, pero di naman no? Kunyari, 1,000, ang goal niyo 1 year, isang recruit. Kaya? Kayo kaya din? Okay. After 1 year, ilan? 2,000. Tama? Itong 2,000, after 1 year, in 1 year time, turuan mong maging tamad ulit. Ang goal nila, isang recruit in 1 year. Pwede? Kaya ba? Yes, palakpakan ng mga tamad. Palakpakan. Yes, kaya namin yan. Applyin. Isang recruit? Yes. Isang recruit, isang taon, kaya namin yan. Ilang taon na? Ilan na? 4,000. Ilan na? Tama? 1 year. O, itong ngayon. Itong 4,000, turuan mo maging tamad. Sabi naman 4,000, itong 4,000, yes, kaya namin. Isang recruit, 1 year? Yes, kaya. Kaya ba? Kaya. Ngayon, ilan? Naging, turuan mo maging tamad ulit. Kayong 8,000, turuan mo na maging tamad. Kayo, isang recruit in 1 year. Kaya? Ilan na? Ilan na? Tumigil ka na. Left and right mo, may 32,000 katao. Nagkakape, nagtututbrush, kinakain, ini-enjoy mo na yung kita. Pagbukas mo sa account mo, may 300,000. May 500,000. Naliligo ka sa Boracay. Isang linggo, buksan mo yung website. Aba, 300,000, wala kang ginawa. Kasi yung mga taong yan, nagkakape, nag-i-invite ang iba. Tama ba? Masaya o masaya? Tamad pa yan, guys. What if kung mayroon kang hindi, simpleng tamad? Ang goal ninyo, isang taon, 1 month, isang recruit. Pwede? Kaya? Kaya. Tama ba? Yes. Mayroon, simpleng sipag, simpleng tamad. Tama? What if mayroon ka nakita na gigil talaga? Gusto mabago ang buhay. Everyday may invite. Tama ba? Gigil, gusto may mag-member everyday. Pwede ba? Yes, wala kang choice. After 1 year, after 2 years, after 3 years, ang goal mo, ang group mo, kung gano'n kadaki. Nag-gets po ninyo? Simpleng program lang po yan. Simple mathematics. Pero guys, pwedeng mangyari sa inyo. By heart, 1 year, tuloy-tuloy ka lang. Bigyan mo yung global 1 year. Sabi nga ni Sir Francis, 1 year mo tutukan ito, hatabahuin mo. After 1 year, believe me, kung hindi lumaki ang grupo mo, dagdagan ng 1 year. Ibig sabihin, may ginawa ka pang kulang. Tama ba? Mayroon kang kulang sa ginagawa mo. Pero believe me, pag ginawa mo to by heart, first 1 year, after 1 year, mag-harvest ka, may mga tao ka na, good news. Lalaki at lalaki yan.
Ngayon, mas lalong maganda ngayon kasi uso ng Facebook. Tama ba? Mas mabilis ang pagpalaki ng grupo. So guys, simple lang. Unang gagawa niyong paraan, 7 and 80. Ngayon, sa mga first-timer, tulad sa mga first-timer, at may pera, simple lang yan. Kung mayroon kang 7 and 80, mas maganda, 7 account mo. Kumuha ka ng 7 accounts. 7 heads. Okay, gawa mo ng paraan yan. Kung negosyante ka. Nakuha nyo? Kung mayroon. Kung wala, ito na. Kasi wala. Tama ho ba? Kung hindi mo kaya ito na. What if kung kaya mo ito, mas malaki ang kikitain mo dito? Na yun ang hindi ko nagawa because wala po akong program na tinuro sa akin ng upline before. Kaya lapit po kayo sa mga upline niya. Upline, paano ba yung 7 accounts? Lapitan po niyo yung mga nag-invite. Tama? Kasi po, mas advantage po yan. Ako po, left and right ko, ito yung tao ko, left and right. Ibang tao, ito yung may bukol. Opo, kasi dati po, negative po misis ko. Nung na-invite ko itong babaeng ito, nagigil akong, yung tipong pinuntahan ko sa ospital, naglalakad, malungkot ang mukha. Naglalakad na malungkot, binati ko lang, nagpakita ko ng flyers. Aba, yung babae, tinignan yung flyers ko. Sabi niya, saan ba yung company niyan? Atin ako ng seminar. Hindi ko akalain, yung pala, kailangan niya 300,000 for operation. Marami siya mga bukol, braces. Tama? So, operahan siya for almost 300,000 ang kailangan niya. Ngayon, nung na-invite ko, umupo sa seminar room. Alauna kami natapos, doon sa 3rd floor. Pagkatapos ang seminar, alauna, dumating ang 4 o'clock, tumunog yung cellphone kong may tali. Sabi ng cellphone, tuk! Ganon eh. Pagkatanggalin ko yung guma, magkahiwa-hiwala yun. Yun ang cellphone ko. Ay, tuwang-tuwa po ako kasi sabi niya, sa pagbasa ko ngayon, Mon, punta ka na dito. Kasi magbayad na ako ng membership ko, dalhin mo agad yung package and product. Excited, wala akong ligo-ligo, takbo, dinala ko sa opisina. Pagdala ko sa opisina, in-encode ko sa computer. Okay? Nung na-encode ko sa computer, may pumasok sa akin 500 pesos sa website ko. In-encash ko agad. At nung in-encash ko, excited kasi dati, negative ang misis ko, baka daw lokohan. Lokohan ito, hindi totoo yan, pangako lang yan. Tama? So, sinay ko talaga, baka lokohan. Tama ba? Nung nakita ko 500, sinubukan kong in-encash. May ATM, video. Lumabas 400, list tax. Dahan-dahan sinaksak yung ATM. Dahan-dahan lumabas 400 pesos. At nung lumabas, tuwang-tuwa misis ko dahil that time wala kaming bigas. Pinambili ng bigas. 400. Okay ba? Ang good news, guys, itong babaeng ito, ininom 6 capsules a day. At nung ininom 6 capsules a day, after 1 week, nagulat siya. Wala na yung mga bilog-bilog, wala na yung mga bukol-bukol. Nawala na. Pero liliwanagin ko po yung bilog lang nawala. Pero yung breast buo pa rin. Oho, buo. Ha? Baka mamaya, ayaw ko nang uminom dyan. Natatanggal pala yung breast ko. Hindi pwede, ha? Kailangan, liwanagin ko lang. Yung natanggal yung mga bilog-bilog, yung mga bukol-bukol. So, good news po yun. Tama? At doon nagsimula, nagkwento, nagkalat, pumunta sa Baguio, puntang Tarlac, pati asawa niya, minimber, kamag-anak, lahat ng mga relatives. Sinali na niya kasi maganda daw ang product. Siya mismo nagkwento. Maganda ba yung ganon? So guys, mula noon hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy namin sapagkat hindi lang po ito pera-pera. Yung mga tipong ang tao, alam mo, 1 year na lang, 2 years na lang ang buhay, tinulungan mo, pinuntahan mo, nadugtungan ang buhay, nasharean mo ng produkto. Maganda ba yon? Yung ang sarap ng pakiramdam mo, pagkatapos mo na-share yung produkto, ang taong 1 year na lang, 2 years na lang, 5 months na lang, nabigyan mo ng pagkakataon na dugtungan ang buhay. Ang saya ng pakiramdam. Tama ho ba yan? Ang saya, guys. Kaya ngayon, ginawa namin by heart ito. Dami po kami mga kwento. Mga taong nag-insulin. 700 yung 700 yung sugar. Pero ngayon, bumaba. Si 24/7 lang, Restore Life. Nawala na, nagnormal. Ang sarap ng kwento. Tama? So, good news, guys. Sa Global, marami na pong nabagong buhay. Marami na taong nadugtungan ang buhay. Ang buhay na dapat ito na lang because sa Global, sa product na yung Global, ngayon, nag-enjoy, pumapalakpak. Okay ba yan? Ayan, palakpak. So, good news po.
gawin natin ito, simulan natin ito, pagtulong-tulungan natin, lapit lang po kayo sa mga apply nyo, yung mga nag-invite. Pasalamatan po niyo yung apply nyo sapagkat yun po ang katugunan ng mga panalangin natin. God bless po, pagpalatin ng Panginoon.